O anak, nakahanda ka na ba? Ngayon tayo lilipas sa liblib na baryo ha? Sa dating baryo ng lolo't lola mo. Kailangan pa po ba yan, Tay? Maayos na rin naman ang buhay natin dito ah. Isa pa po, mas malapit tayo sa syudad kung dito tayo titira. Ay nako, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, kalimutan mo niyang pangarap mo makapagtrabaho sa syudad. Mas malaki ang kikitain natin dito sa probinsya. Makinig ka sa akin, matagal rin ako nagtrabaho ron. Kung gaano kalaki ang pasahod doon, ganoon din kalaki ang presyo ng mga bilihin. Paano na po yung plano kong makapag-ipon para sa pag-aaral ko? Hayaan mo na, kapag nagtagumpay ang negosyo natin doon, makakaipon tayo ng malaki. Kahit saan paaralan ka mag-aral, makakaya na natin bayaran ng matrikula mo. Sige na nga lang, pumapayag na po ako. Basta, bibigyan nyo rin ako ng sahod kapag tumulong ako ron. Teka, ano bang naisip nyong negosyo ron? Sekreto na lang muna kung ano man yon. Malalaman mo rin naman yon kapag nakarating na tayo ron eh. Si tatay talaga oh. Kahit sa anong bagay, napakilig magsorpresa. O siya, sige na. Kukunin ko na lang po yung mga nakahanda kong gamit na dadalhin. Babalik po tayo rito sa linggo May iba pa po akong gamit na naiwan dito eh. Oo na, sige na. Hintay na lang kita sa labas. At na ako makarating sa baryong yun eh. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Tawagin niyo ko sa pangalang Philip. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang isang karanasan namin ni Tatay Arsenio nung binata pa lamang ako. Dahil nagpasya siya sa liblib na baryo Manirahan, wala na akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan niya. Para mas mapabilis ang pagpunta namin roon, nag-arkila kami ng tricycle para makapaghakot kami ng mga mahalagang gamit namin. Muli, itago niyo na lang ako sa pangalang Philip. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Noong nasa biyahe na kami, Tay, may matitirhan po ba tayo ron? Mamaya, baka sa mga lilim ng puno tayo matutulog Ano ka ba naman? Siyempre meron. Ipinagkatiwala sa akin ng isa kong pinsan ng bahay nila. Nagpunta na kasi sila sa Amerika kaya tayo na ang titira sa lumang tirahan nila. Ay, talaga po? Mabuti naman po kung ganun. Meron tayong masisilungan. Teka, bakit po kayo umalis sila sa nasabing baryo? Ewan ko nga ba eh. Pero sa pagkakaalam ko, sila na lang ang natitirang kamag-anak natin sa baryong yon. Halos lahat sa kanila lumipat na sa ibang bayan. Bakit nga kaya sila lumilipat? May mali ba sa baryong pupuntahan natin? Parang iba ang kutob ko Wala naman siguro anak. Baka mas gusto nilang mamuhay sa ibang lugar. Katulad natin, pinili nating lumipat para sa bagong buhay. Wika nga nila, bagong buhay, bagong pag-asa. Basta, kung ako po ang papipiliin, mas gusto kong magtrabaho sa syudad Saka mo na isipin yan. Kapag nabigo ang negosyo natin, doon mo na ituloy ang plano mo. Papayagan kita. Talaga po? Salamat po, Tay Pero huwag mong ipagdasal na malugi. Sana ipagdasal mo na lumago ang negosyo natin.
At nang hindi na tayo mahirapan sa paghahagilap ng pangmatrikula mo. Opo tay, sige po. Hindi ko na nalaman kung gaano katagal ang naging biyahe namin ni tatay. Nawili na rin kasi ako sa pakikipagkwentuhan sa kanya habang papunta sa baryong lilipatan namin. Nang sinabi sa akin ni tatay na malapit na kami, iginala ko na ang paningin ko sa paligid. Napalunok na lang ako ng laway ko nang malamang wala gaanong kabahayan doon. Halos lahat ng mga nakikita ko ay puno at saka mga nagtataasang damo. Sigurado po ba kayong dito tayo lilipat tay? Mukhang wala namang kabahayan dito ah. Ang sa tabi lang ng kalsada lang ang nakikita mo kaya walang ganong bahay. Pero marami rin ng mga naninirahan dito, lalo na sa baryong lilipatan natin. Kasunod na yun ng baryong ito, kaya ihanda mo na sarili mo. Sige po. Teka, may ali po na naglalakad oh. Baka po pwedeng paangkasin na lang natin siya dito sa sinasakyan nating tricycle. Sige. Sandali sesenyasan ko yung driver nito para paangkasin yung aling yon. Teka, umiiling po yung ali ah. Itay, mukhang ayaw niyang makisabay sa atin. Ay, hayaan mo na. Magpatuloy na lang tayo para makapagpahinga na rin tayo. Oo nga po, sige po. Baka nahihiya siya sa atin. Nilingon ko pa ang ali at nakita kong patuloy siya sa paglalakad habang nakayuko. Dahil natatakpan ng mahabang buhok niya ang kanyang muka, hindi ko nagawang makita ang itsura niya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na kami ni tatay sa barko kung saan kami lilipat. Napag-isip-isip kong tama siya dahil merong mga kabahayan doon. Bumaba kami sa tapat ng bahay na gawa sa kahoy. Saka binayaran namin ang driver na agad ding umalis. Noon din, sinimulan naming hakutin ang mga dala naming gamit papasok doon. Nang malapit nang maubos sa mga gamit namin, sinubukan kong dumungaw sa bintana. Panandali ang tumindig ang mga balahibo ko sa batok. Nang may makita akong mga tao nakatitig sa nilipatang bahay namin, "Tay, bakit mo kaya ganyan sila kung makatitig sa atin? Parang kakainin po tayo ah." Pabayaan mo na anak. Baka naninibago lang sila sa atin. Bibihira lang siguro mga taong lumilipat dito eh. Kung malalaman nilang dito naggaling ang lolo't lola mo, baka mag-iba rin ang pakikitungo nila sa atin. Sabagay, baka nga po naninibago lang sila sa mukha natin. Ay sige na. May mga natitira pa tayong gamit sa labas. Sige po, ako na lang po maghahakot nun. Makakaya ko na rin naman po yun. Mas mabuti pa nga anak. Para naman masimulan ko ng ayusin ang mga yon. Sa bagay, kaunti lang naman ang mga dala natin eh. Hindi rin naman ito magpapaskip ng bahay. Oo nga po, itay. Ay, teka lang po ah, kukunin ko na po yun. Pagkasabi ko noon, agad akong bumaba para kunin ang iba pang mga gamit namin. Akmang papasok na sana ulit ako sa loob ng bahay nang may isang matandang lalaki na lumapit sa akin. Hindi ko na sana siya papansinin, pero binanggit niya ang pangalan ni Lolo. Dahil doon, inilapag ko muna ang binubuhat ko saka humarap sa kanya. Dito na ba kayo lilipat? Kung ako sa inyo, huwag na kayo magtatagal dito. Po? Bakit naman po? Yan ang tawag sa akin ng mga taga rito. Pwede mo akong tawagin sa Tandang Ambo o kahit Lolo Ambo. Bakit naman po hindi kami dapat magtagal dito, Lolo Ambo? Basta, kung ako sa inyo, hindi kayo magpapaabot ng pagbilog ng buwan dito. Kaibigan ko ang lolo mo at nag-aalala ako para sa inyo. Teka lang po. Paano po ninyo nalamang lolo ko nga po yung sinasabi nyo kaibigan nyo, Lolo Ambo? Dahil magkamukha kayong dalawa. Wala talaga kayong pinagkaiba. Pati sa paraan ng pagsasalita ninyo. Talaga po? Kung ganun po, salamat sa paalala ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko po ito kay tatay. Sige na. Aalis na ako. Kung meron kayong kailangan sa akin,
Naroon lang sa dulong bahagi ng balong ito ang bahay ko. Huwag kayo mag-alangan na puntahan ako. Sige po, salamat po Lolo Ambo. Napangiti sa akin na matanda at nagsimula na siyang umalis. Muli kong binuhat ang huling gamit na dadaling ko sa loob ng bahay. Pagkapasok ko, ang inilahad sa akin na matandang nakausap ko. Napumalagat pa ang mga mata niya at nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Wala akong kakilalang Ambo ah. Isa pa, wala rin nabanggit si tatay patungkol sa kaibigan niyang Ambo ang pangalan. Baka po nakakalimutan lang niya. Sa dami po siguro ng mga kaibigan ni Lolo, hindi na po niya nagawang isa-isahin ang pangalan nila. Ay baka nga anak. Malalaman ko rin yan kung ako na mismo ang makikipag-usap sa matandang sinasabi mo. Teka, naipasok mo na ba rito sa loob yung lahat ng mga gamit natin? Opo tay, wala na pong natitira sa labas. Ay mabuti naman kung ganon. O sige na, magpahinga ka na muna. Mamayang hapon aalis tayo. Saan naman po tayo pupunta tay? Basta, malalaman mo rin mamaya. Sige na, pumidlip ka na muna ron at ako nang bahala rito. Alam kong pagod ka. Tulungan ko na lang po muna kayo para mas mabilis matapos ang ginagawa niyo tay. Saka na po ako matutulog kapag maayos na ang lahat ng mga dala nating gamit. Siya sige. Ikaw ang bahala. Sige po. Ako nang mag-aasikaso at mag-aayos ng mga mabibigat. Iilan lang naman po yun eh. Pinagpatuloy namin ang pag-aayos sa mga kagamitang dinala namin. Pagkatapos noon, pumwesto ko sa mahabang bangko at minabuting umidlip na muna. Nagising na lang ako dahil sa yugyug ni tatay. Agad naman akong napabangon at natuwa nang may nabili siyang tinapay sa kainumin. Pinagsaluhan namin yun ni tatay. At nang maubos na yon, niyaya na niya akong umalis. Saan po ba talaga tayo pupunta tay? Kanina pa ako nagtatanong sa inyo ah. Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Pupunta tayo sa nabili kong pwesto, sa kabilang baryo lang naman yon. Po? Ano naman po yung plano niyo ron tay? Magtatayo tayo ng mamihan. Baka naman sakaling pumutok sa mga tao rito kung may mamihan tayo. Hindi na sila pupunta sa bayan para lang makatikim nun. Saan naman po tayo bibili ng mga sangkap na gagamitin natin, tay? Sa bayan. Maghanap ako ng murang sangkap na mabibili ron. Kailangan natin magkaroon ng malaking tubo sa negosyo natin. Sa paraang yon, mas madali tayo makakaipon. Sige po. Pero mas mabuti po siguro kung dito na tayo kumuha ng karne na gagamitin natin. Mas makakatipid po siguro tayo. Kung meron lang sanang nagbebenta rito, hindi na tayo maghahanap sa palengke. Mas mura kasi kung direkta nating mabibili ang karne. Pagdating namin sa pwestong sinabi ni tatay, medyo may kalumaan na yon. Sinubukan kong gumala sa paligid at nag-alangan ako dahil kahit malapit yon sa daanan, wala namang mga bahay na naroon. Medyo masukal pa ang bandang likod nun. Kaya kinakailangan pa naming linisan yun. May mga kagamitan na rin sa loob, kaya hindi na kami bibili pa at magagamit na yon kaagad. Tay, mukhang hindi po maganda tong pwesto natin ah. Wala namang kabahayan sa paligid. Saka nakita ko po na medyo masukal ang likuran nito. Huwag mong isipan yan. Kahit walang mga bahay na malapit dito, nasa tabing daan naman tayo. Sigurado na may magagawi rito. Saka, huwag mo nang intindihin yung masukal na likod nitong magiging mamihan natin. Hindi naman yan ang kakainin ng tao kung hindi, ang mami natin. Sa bagay, may punto naman kayo dyan, tay. Kung tutusin, kapag gutom ang isang tao, maghahanap din naman siya kaagad ng magiging pagkain eh. Yan din ang naisip ko, anak. Kaya napagtanto ko na magandang negosyo ang mamihan dito. Ipagdasal mo na lang na patok sa mga taong negosyo natin. Kapag maraming parokyano, marami rin pera. Di ba? Tama ho kayo, tay. Hayaan po ninyong kapag may mga nakilala ko sa bagong baryo na nilipatan natin, yayayain ko silang kumain sa mamihan natin. Dagdag customer din po yun eh.
O siya, sige anak. Magandang ideya yung naisip mo. Susubukan ko ring magrenta ng bilyaran para mas marami ang tatambay dito. O pwede rin po, para po may libangan din yung mga tao. Kapag bagot na sila at nagugutom, dito na sila sa atin pupunta. Tara na anak. Tingnan natin ang buong pwestong ito. Pagplanuhan natin kung paano natin aayusin ito para mas maraming kakasyan tao rito. Sige po, Tay. Tutulungan ko po kayo sa pag-ayos para mas mabilis matapos. Ginawa namin ang sinabi ni Itay. Nang may ayos na namin ang mesa at tupuan, nagpasya na kaming umuwi. Malapit nang dumilim noon, Kabanong, at nakalimutan pa namin magdala ng aming debateryang flashlight. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang may nakasalubong kaming isang ale. Papansinin sana namin yun ni Itay, ngunit yumuko siya saka nagmamadaling umiwas. Hinayaan na lang namin siya at minabuti naming bilisan ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Sino kaya yung aling yon? Bakit ganun na lang siya kung umiwas sa atin? Hindi ko rin po alam, Tay. Teka, hindi po ba siya rin yung ali na naglalakad kanina sa kalsada? Aba, oo nga no. Siya nga yun. Ano naman kayang dahilan niya't mahihiya siya sa atin? Baka naman po nahihiya siya sa mga dayo. Baka hindi siya sanay. Ay nako, wala talaga siyang pinagkaiba sa mga taong nakatira rito. Parang mga ilap. Kung ganyan silang lahat dito, baka malugi lang ang negosyo natin. Mukhang ngayon pa lang nagsisisi na ako ah. Hayaan na lang po niyo, Tay. Kung nahihiyaman sila at ayaw nila makisalamuha sa atin, may mga taga-kabilang baryo naman po sigurong pupunta sa atin. Sana nga anak, magdilang anghel ka sana. O siya, sandali lang at magluluto na muna ako ng magiging hapunan natin. Sige po, gusto po ba ninyong tulungan ko kayo, Tay? Ay wag na, kaya ko naman Tumambay ka na lang sa labas. O hindi man magpahinga ka na lang. Tatawagin na lang kita kung luto na yung pagkain. Sige po, Tay. Nang umalis si Tatay para pumunta sa kusina, nagpasya akong lumabas sa bahay namin. Minabuti kong doon tumambay para makita ko ang paligid. Baka may mga tao akong makausap doon. Nung una, may mga nakikita pa akong tao sa labas. Subalit nang magsimula ng dumilim ang paligid, nagtaka ko kung bakit lahat ng mga tao roon ay nagkakanya-kanya sa pagsara ng mga bintana at pinto nila. Magtatanong pa sana ako sa isa naming kapitbahay na nasa labas pa, pero nang akmang lalapitan ko siya, nagmadali siyang pumasok saka isinara niya ang pinto at mga bintana nila. Dulot ng pagkakuryoso ko, minabuti kong bumalik sa loob ng bahay para kausapin si Tatay. O anak, akala ko ba tumambay ka sa labas? Bakit bumalik ka kagad dito? Nagtataka lang po ako, Tay. Ang mga tao kasi, parang meron silang kinatatakutan. Nang dumilim na ang paligid, nagkanya-kanya sila ng pasok sa bahay nila. Nagsara rin sila ng mga bintana at pinto nila. Baka naman ganun lang ang nakasanayan nila rito. Masyado nang liblib ang baryong to Siyempre, mas maniniwala sila sa mga pamahiin. Sa bagay. Pero ano naman po kaya kinatatakutan nila? Yun ang hindi natin alam. Kung ano man yon, mas mabuti kung hindi na natin yun makakasagupa. Baka manganib lang tayo sandali. Hindi kaya merong gumagalang aswang dito? Sus, aswang po. Moderno na ang panahon natin, Tay. Isa pa po, mga kwentong katatakutan sa comics lang yung mga yan Hindi po ba? Alam mo anak, hindi mo po pwedeng sa comics lang ang mga yan. Hindi naman sila isusulat at iguguhit yan kung wala namang basihan Sa bagay po. Kayo, may karanasan din po ba kayo sa mga ganong nilalang? Oo, lalo na nung ipinagbubuntis ka ng nanay mo. Pero hanggang doon lang naman yon. Hindi ako katulad ng iba na nakikipagsagupaan pa sa mga ganoong nilalang. Kung ako po makakaranas na makasagupa sa mga aswang na yan, hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko sila napapatay. Sisiguraduhin ko na mauubos mo lahi nila. Uy,
Huwag mong malitin ang mga katulad nila, Philip. May mga kakayahan silang higit sa ating mga karaniwang tao. Mas maigi kung iwasan mo na lang sila para walang mangyari masama sa iyo at sa pamilya mo sa susunod. Hindi ko naman po may papangako yan, Tay. Kung kaligtasan na natin at magiging pamilya kong nakasalalay, handa ako makipagpatayan sa kanila. O inahan mo ang boses mo, anak. Baka marinig ka ng mga nilalang na yan eh. Mga dayo lang tayo dito, ha? At mas madali nila tayong matutuntun. Paano naman po nila tayo maririnig, Tay? Hindi naman tayo nagsisigawan. Matalas ang pandinig nila. Kahit na malayo sila sa atin maririnig pa rin nila ang pinag-uusapan natin hanggat binabanggit natin ang katagang aswang. Natahimik ako dahil sa sinabi ni Tatay. Napahakbang na rin ako palapit sa bintana saka napadungaw doon. Nang masiguro kong walang ibang tao sa labas ng bahay, bumalik na ako kay Tatay Arsenio. Magsasalita pa sana ako nang may marinig akong malakas na kalubog sa bubungan ng isa naming kapitbahay. Muli akong lumapit sa tapat ng bintana at agad na napadungaw roon. Sinipat ko ng maigi ang pinanggagalingan ng naturang ingay hanggang sa may maaninag akong maitim na nilalang na nakapwesto sa ibabaw ng bubong. Itay! Halik kayo! Meron po ko ipapakita sa inyo. Ano ba yan, anak? Bakit parang nagmamadali ka dyan? Sandali. Yun po, may maitim na nilalang na nakapwesto sa bubong ng isa nating kapitbahay. Hindi po kaya yan yung tinatawag nilang aswang? Aba, malamang nga, yan nga. Mas mabuti pa isara na lang natin ang mga bintana sa pinto. Saka yan ang rason ng takot ng mga tao rito Baka yan ang rason ng takot ng mga tao rito Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman yan magtatagal. Baka may binabalikan lang siya rito na kapitbahay natin. Baka nga po, Itay. Teka, sandali. Isasara ko na po yung mga bintana at pinto natin. Sige, para pagkatapos yan kakain na tayo at nang makapagpahinga na. Bukas pupunta ako sa bayan para mamili ng mga gagamitin nating sangkap sa mami. Sige po, Tay. Pero pwede po bang sumama na ako sa inyo bukas? Wag na. Kung gusto mo, doon ka na muna tumambay sa mamihan natin. Para kung makita ng ibang tao na meron ng nagagawi ron, makukuryoso sila kung anong meron. Sige po. Payag po ako sa gusto nyo. Nakakabagot din naman po kasi kung nandito lang ako sa bahay Mas mabuti pa nga siguro kung doon muna ako. Nang maisara ko na mga bintana at pinto, nagpasya na kami ni Tatay na kumain. Pagkatapos noon, minabuti naming magpahinga. Dahil unang gabi namin doon, medyo namamahay pa ako. Nakiramdam na lang muna ako sa paligid hanggang sa hindi ko na talaga kinayang antok. At tuluyan na rin akong nakatulog. Kinabukasan, pagkatapos namin kumain, nagpaalam si Tatay sa akin. Ako naman, minabuting tumambay na muna sa aming pwesto. Saktong pagdating ko roon, nakita kong naglalakad ang aling umiiwas sa amin. Sinubukan ko siyang lapitan para kausapin. Magandang araw po. Ako po pala si Philip. Kami po ni Tatay Arsenio ang bagong lipat sa baryong to. Ako naman si Felicidad. Bakit naman kayo napunta sa baryong ito? Namumuhay ng tahimik ang mga tao rito. Huwag na ninyong guluhin pa. Ho? Hindi naman po kami manggugulo rito Nandito po kami para magsimula ng bagong buhay. Sa katunayan nga po, ito po yung magiging mamihan namin. Kayo po, baka gusto niyo po na mami. Pwede po kayong pumunta rito kapag nagbukas na po kami. Hindi na kailangan. Teka, mami baka mo? Opo. Bakit? May alam po ba kayong pwedeng pagkunan ng karne ng baboy o manok? Yung pong mura po sana. Naghahanap pa lang po kasi kami ng mga pwedeng bilan nun Sandali. Kung talagang gusto nyong makamura ng hindi sinasakripisyo ang karne, ako na ang bahala. May kakilala ako nagbebenta ng murang karne. Pwede akong kumuha ron saka ibebenta ko rin sa inyo. Baka naman po malaki ang ipatong niyo sa presyo Nagsisimula pa lang po kami. Huwag kayong mag-alala. Sente mo lang ang magiging tubo ko. Para naman kahit papaano, hindi ako lugi. At hindi rin kayo malugi. Basta sa akin lang kayo kukuha, ha? Sige po.
Sasabihan ko po si tatay mamaya kapag nakauwi na siya. Isa pa pala, gusto kong madaling araw ako kung magdadala rito ng karne. Ho? Bakit naman po? Pwede naman pong tanghali. Alam nyo kasi, mas mabuti kung pagkakatay ay ilaga nyo na kagad ang karne. Mas sariwa, mas malinamnam ang lasa. Isa pa, ayaw kong may ibang tao pang makikisali. Kakarampot na nga lang ang magiging tubo ko may makakakompetensya pa ako. Sige po, kakausapin ko po si tatay. Mamayang gabi po, pumunta kayo sa bahay namin ha. Sige, alam ko naman ang tinitirhan yung bahay. Kakatok na lang ako mamaya. Sige po. At teka po, bakit po kayo parang may kinatatakutan ng mga tao sa baryong ito? Lalo na po kapag gabi na. Ganyan talaga ang mga tao rito. Palibasa kasi, naniniwala pa rin sila sa mga sinaunang pamahiin. Basta, kung ano man ang naririnig mo at nakikita kapag madilim na, huwag mo nang pansinin. Bakit naman po? Liblib ang baryong ito. At hindi malabo na merong nakatirang mga hindi nakikitang elemento rito. Kadalasan, gumagawa sila ng ilusyon para takutin tayong mga tao. Pagkatapos magwika ni Aling Felicidad, nagpaalam siya sa akin. Muli ko siyang pinaalalahanan na pumunta sa bahay namin. At napatango naman siya. Nang wala na siya, napaisip ako patungkol sa mga sinabi niya. Nawala ang bahagyang takot ko sa nakita ko ng nakaraang gabi. At napagtanto na baka kagagawan nga lang yon ng mga elementong nasa paligid namin. Makaraan ng ilang oras, dumating na si tatay at may dala na siyang mga sangkap. Kitay, bakit po wala kayong dalang karne? Wala po ba kayong naabutang nagtitinda nun? Meron naman anak pero napakamahal Hindi na bale, may nakasalubong akong ali kanina. Inalok niya ako na sa kanya na tayo kumuha ng karne at bibigyan niya raw tayo ng malaking diskwento. Teka, si Aling Felicidad po ba yung tinutukoy nyo? Nakausap ko din po siya kanina at nagkasundo rin po kami. Sinabihan ko nga po siyang pumunta na lang dito sa bahay mamayang gabi. Hindi na kailangan, Philip. Mamayang madaling araw, pupunta ako rito sa mamihan natin at mag-aabang sa kanya. Magdadala ro siya rito ng karne. Ganun naman pala Tapos na rin po pala yung usapan nyo. O sige po, sasama ako mamaya sa inyo. Para kapag nandyan yung karne, pwede na po nating lutuin yun. Ayun nga din ang naiisip ko. Tamang-tama yan sa mga taong gustong humigop ng sabaw tuwing umaga. Nagkasundo kami ni tatay na umuwi na muna. Pagdating namin sa bahay, ipinagpatuloy namin ang pag-uusap at pagpaplano patungkol sa mamihan namin. Kinagabihan, maaga kaming natulog ni tatay. Dahil sa pagod namin, naging mahimbing ang pagtulog namin. Nagising na lamang kami ni tatay ng mga bandang 3:00 ng madaling araw. Agad naming kinuha ang mga kakailanganin namin, saka nagsimula ng maglakad papunta sa pwesto namin. Mukhang nandyan na si Felicidad Tara, bilisan natin ang paglalakad. Siguradong kanina pa siya naghihintay sa atin Sige po tay. Bakit po parang kakaunting karne lang yung dala niya? Yan po, isang bayong lang. Sinabihan ko siyang kaunti lang muna ang bibilhin natin Nagsisimula pa lang naman tayo. Alamin muna natin kung magiging patok ba yung mamihan natin dito. Sayang lang ang puhunan natin kung hindi tayo magiging maingat sa mga hakbang natin. Sa bagay po. Mabuti na nga po yan para matikman muna natin ang kalidad ng karne niya. Teka, saan po kaya niya kinukuha yan? May kumakatay bang baboy dito sa kabilang baryo? Siguro meron nga. Kaya na lang natin siya. Diskarte niya yung bagay na yan. Sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. Kanya-kanya tayong hanap ng paraan para mairaos ang pang-araw-araw natin pangangailangan. Mas nakakatipid sana tayo kung tayo na mismo ang direktang bibili sa nagkakatay niyan Sige lang. Ang importante lang naman tutubo tayo sa bagong negosyo natin. Huwag lang niya tayong iisahan sa ibinebenta niya sa atin ayos na ako ron. Iisahan po? Ano po bang ibig niyong sabihin doon, tay?
Hindi na nakasagot sa akin si tatay nung tuluyan kami makalapit kay Aling Felicidad. Binati namin siya at tinanong patungkol sa karning dala niya. Magiliw naman siyang sumagot sa amin. At nang matanggap na niya ang bayad, nagpaalam na siya sa amin. Hinabili na naman siya ni tatay na bumalik sa mamihan namin at papakainin namin siya ng libre. Napatango na lang siya at noon din nagsimula ng umalis. O sige na anak, ako nang bahala magpakulo ng karning ito. Sakto at meron pang mga buto-buto. Siguradong mas magiging masarap ang mami natin. Sige po, tutulong na lang po ako sa paghiwa ng iba pang sangkap para kung sakaling may kakain na rito, nakahanda na tayo. Ay tama ka anak. Mas maiging ang ganyan para maikling oras lang ang paghihintay ng kakain dito. Sige po, maghihiwa na po ako ng kaunti ah. Baka po kasi masayang lang eh. Mas mabuti pa nga anak. Mamaya ka na maghiwa ng marami kung medyo marami-rami na rin ang mga tao. Napatango lang ako sa sinabi sa akin ni tatay. Kalaunan, may mga tao ring nagpunta sa amin. Kahit papaano, alam namin na nagawa naming mabawi ang naging puhunan namin sa araw na yon. Nagtaka kami ni tatay dahil hindi man lang nakabalik si Aling Felicidad. Ganun pa man, masasabi kong naging matagumpay ang araw namin. Isang gabi, Anak, may natitira pa palang karne na hindi ko naisaw sa mami kanina. Pwede nating lutuin yon para maging ulam sa hapunan. pero kaninong umaga pa naman yun ah. Baka po hindi na maganda ang lasa ng karne. Ano ka ba naman Philip? Hindi naman isda yan na madaling maging bilasa eh. Huwag ka mag-alala. Nilagyan ko yun ng asin kanina. Sige na, mas mabuti siguro kung ihawin mo na lang. Sige po tay. Yan na lang po ang gagawin ko. Magpapahinga muna pala ako ha. Sobrang pagod ng katawan ko eh. Ilang araw na rin tayong abala. Mas mabuti pa nga po. Kahit pa paano, alam natin na nagtatagumpay ang negosyo natin. Mas maigi ng pagod tayo at maraming kita kesa naman wala tayong ginagawa. Sa bagay, may punto ka naman dyan anak. Kung tutusin, maswerte nga tayo eh. Unti-unti nang lumalago ang mamihan natin dahil sa mga parokyanong pabalik-balik. Saan po kaya galing yung mga taong yun ano? Parang hindi pamilyar sa akin ang iba sa kanila eh. Eh baka naman sa mga karatig baryo lang. Hindi pa naman tayo nakakarating doon eh. Bakit po kaya lahat ng mga dayo sa atin ayaw po nilang nilalagyan ng bawang ang mami nila? Mas masarap naman po kung meron yun, di ba? Ay nako, pabayaan mo na yon. Ang importante, kumikita tayo. O siya, sige na. Ihawin mo na yon at nang makapagpahinga na tayo. O sige po, itay. Tatawagin ko na lang po kayo kapag luto na po at kakain na tayo. O sige anak, salamat. Agad akong pumunta sa kusina para tingnan ang karneng binudburan ni tatay ng asin. Nang naroon ako, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Binusisi ko ang karne hanggang sa mapansin ko ang kakaibang itsura ng karneng yun. Naisip kong baka dahil lang yun sa asin kaya isinantabi ko na ang anumang kutob ko at sinimulan ko ng ihawin ang karne. Pagkatapos noon, tinawag ko na si tatay para makapaghapunan na kami. Anak, wala kang naalala sa kakaiba sa inihaw mo? Bakit naman po tay? Ano po bang lasa ng karne? Ewan ko ba? Parang kakaiba eh. Parang hindi karne ng baboy ito eh. Hindi po kaya aswang si Aling Felicidad? Baka po karne ng taong ibinibigay niya sa atin. Kaya po mura. Kasi wala naman siyang ibang ginagastos. Hoy, huwag ka magbiro ng ganyan Philip. Nasarap tayo ng pagkain no? Nakakadiri. Baka nag-iba lang yung lasa nito kasi medyo kulang ang nailagay kong asin. Ewan ko nga po eh. Pero mas mabuti siguro kung uusisain na po natin sa Aling Felicidad. Medyo nagtataka rin po kasi ako eh. Oh, nagtataka ka naman saan? Basta po, parang may kakaiba sa aling yun. Nung una, medyo ayos pa naman siya. Pero nitong mga huling beses niyang paghahatid ng karne, parang nanggagaling siya sa isang gulo. Buwagag ang buhok niya. Saka pati damit niya, may mga bahid pa ng dugo. Ay, ewan ko nga ba sa kanya. Sige lang,
Bukas susubukan ko siyang kausapin. Kukulitin ko siya patungkol sa pinagkukuhaanan niya ng karne para makilala ko ang taong yon. Nang matapos na kami sa paghahaponan, nagpasya kami ni tatay na magpahangin na muna. Dahil napagdesisyonan naming magpahinga muna kinabukasan, minabuti naming sulitin ang gabing yon para tumambay sa labas ng bahay. Dahil sarado ang lahat ng mga tirahan sa paligid namin, alam naming kami lang ni tatay ang nasa labas. Nasa ganoong kalagayan kami nang may mapansin kaming babae na naglalakad sa hindi kalayuan. Oh, sino kaya yon? Mukhang mag-isa lang siya. Bakit kaya lumabas siya ng ganitong oras? Hindi po kaya dayo lang din yan dito, tay? Siguro nga. Pero kung dayo siya at mag-isa lang siyang naglalakad, baka ano pa mangyari sa kanya sa daan? Ano pong plano niyo, tay? Halika, sundan natin siya. Subaybayan natin siya hanggang sa makarating siya sa pupuntahan niya. Baka naman po, anong isipin niya? Baka akalain niyang may gagawin tayo masama sa kanya. Ano ka ba naman? Hindi tayo magpapakita sa kanya. Mamaya, siya pa pala yung may ginagawang hindi maganda. Baka madamay pa tayo. Sa bagay. O sige po, kukuha lang po ako ng itaktay. Baka kasi may kung anong nilalang na biglang sumugod sa atin eh. Sige, mas mabuti pa nga. Bilisan mo lang para makaalis ka agad tayo. Opo, tay. Pagkakuha ko ng itak, sinundan kaagad namin ng babae. Para hindi siya matakot sa amin, nagtatago kami sa tuwing mapapansin naming napapalingon siya. Hindi kami tumigil sa pagsunod sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makaalis sa aming baryo. Nang masiguro naming walang ibang nilalang na nakasunod at may planong humarang sa kanya, nagpasya na kami ni tatay na bumalik sa bahay. Pagka-uwi namin, sigurado kayang wala nang haharang sa kanya? Baka mamaya may mga masasamang elemento at aswang na humarang sa kanya. Sa palagay ko naman, wala na siguro. Mas marami ang mga kabahayan sa kabilang baryo kaysa rito sa atin. Kung malalagay man siya sa alanganin, sigurado na may tutulong sa kanya. Sana nga po, itay. Nung pauwi na kasi tayo, may naaninag po akong nakatayo sa bahaging sagingan eh. Hindi ko alam kung tao ba yun o baka katawan lang ng saging. Baka naman namamalikmata ka lang, Philip. Inaantok ka na yata eh. Mas mabuti siguro kung matulog na lang tayo. Ewan ko nga po, tay. Baka nga po dahil lang din sa antok yung nakita ko. Sige po, medyo malalim na rin po ang gabi. Matulog na lang po tayo. Sige na. Bahala ka na kung anong oras ka magigising bukas ha. Hindi naman tayo pupunta sa mamihan natin eh. Sa susunod na araw na lang ulit. Sige po, tay. Pagkatapos ng naging usapan namin ni tatay, nagpasya na ako maglatag ng banig. Nung una, parang hinihila ako ng antok. Ngunit nang nakalapat na ang likod ko sa banig, hindi ko na magawang makatulog. Hindi mawala sa isipan ko ang babaeng sinundan namin. Kinutuban ako na may hindi magandang mangyayari sa kanya, kaya nakaramdam ako sa paligid. Nasa ganong kalagayan ako nang may marinig akong mga yabag sa labas ng bahay at parang may kung anong hinahatak. Gigisingin ko pa sana si tatay pero bigla siyang napaupo at napasilip sa siwang ng dingding. Anak, tingnan mo kung anong nasa labas. Ha? Bakit po, tay? Ano po bang meron? Teka, sisilip na rin po ako para malaman ko kung ano yun. Merong isang tao na may hinihila. Hindi ko lang matukoy kung ano kasi isinilid niya sa sako. Hindi ko nga lang siya makilala dahil sa suot niyang sombrero. Teka, parang pamilyar po sa akin ang taong yun ah. Hindi ko lang alam kung kailan ko siya nakita at kung saan. Ano kaya ang laman ng sako niya? Hindi ko rin alam. Pero kung ano man yan, parang mabigat Hindi niya kayang buhatin. Kinakaladkad na nga lang niya Hindi kaya isang aswang yan? Mukhang hindi naman po siguro. Kasi kung aswang yan, sana lumilipad na lang siya. Kung hindi man, nagpalit na lang siya ng anyo para mas maging madali para sa kanyang pagbubuhat. Hindi natin alam kung anong rason niya. Teka, ano kaya kung bumaba ako para tawagin yon? Hindi pa naman siya ganong nakakalayo Huwag na po.
Baka mapahamak pa kayo eh. At kung ano pang gawin niya sa inyo. Sa bagay, mas mabuti nang nag-iingat tayo. Kung aswang man yan o hindi, sigurado na may kakayahan din niyang manakit. Hindi na bale. Malalaman naman natin ang patungkol dyan bukas. Oo nga po, Tay. O siya, sige na. Bumalik na lang tayo sa pagtulog. Teka, parang hindi ka pa natutulog ah. Matulog ka na. Huwag mo nang isipin yung nakita natin. Saka kung yung babaeng sinundan natin ang iniisip mo, sigurado nang nakauwi na ng ligtas yun. Sige po, Itay. Bukas po, susubukan kong gumala para makibalita patungkol sa gumagalang yun. Ako naman, susubukan ko rin mag-usisa sa mga tao kung kanino posibleng kumukuha ng mga karning ibinebenta niya sa atin yung matanda. Sige po, Tay. Subukan na rin po natin magtanong sa mga taga rito patungkol kay Aling Felicidad. Mukha kasing hindi siya nakikisalamuha sa mga taga rito eh. Sige anak, gagawin natin yan. Teka, si Tandang Ambu po pala. Taga rito siya. At ayon sa kanya, kaibigan siya ni Lolo. Baka may alam siya patungkol kay Aling Felicidad. Sige, susubukan natin siyang kausapin. Matagal na rin naman siyang nakatira rito. Sigurado ako na meron siyang alam patungkol sa aling yon. Pagkatapos ng usapan namin ni Tatay, nagkasundo kaming matulog na muna. Kinabukasan, pareho kaming umalis para makipagkwentuhan sa mga kanayo namin. Sa kabutihang palad, hindi na nila kami iniwasan. Nakipag-usap sila sa amin. Sinubukan namin silang tanungin patungkol sa nilalang na gumagala tuwing gabi. Pero nagkikibit-balikat lang sila. Nagtanong na rin kami patungkol kay Aling Felicidad. Ngunit puro positibong bagay lang ang sinasabi nila. Nung pauwi na kami, mukhang may pinagtatakpan sila patungkol kay Felicidad ah. Ni isa man lang sa kanila walang nagsalita ka ng hindi maganda patungkol sa aling yon. Parang napaka-imposible naman yata nun. O nga po, Tay. Ewan ko ba? May tinatago ba sila o baka naman natatakot lang sila magsalita? Sige lang. Sa ngayon, mas mabuti siguro kung puntahan natin si Tandang Ambo. Siya na lang ang uusisain natin patungkol dun sa aling yon. Sige po, Tay. Siguro naman po, meron tayong makukuhang impormasyon sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati na rin sa naging buhay ng lolo at lola mo sa baryong ito. Sige po. Para naman kahit paano meron na po tayong ideya kung sino talaga yung aling pinagkukunan natin ng karne para sa niluluto nating mami. Yan din ang naiisip ko, anak. Tara na, punta na natin si Tandang Ambo. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Tatay hanggang sa makarating kami sa dulong bahagi ng baryo. Nung naroon na kami, may nakita kaming nag-iisang kubo na nakatayo sa gilid ng ilog. Sinubukan naming lapitan yon. Saka tinawag namin si Tandang Ambo. Ilang sandali pa, lumabas siya sa kubo at lumapit sa amin. Bigla yata ang pagpunta ng dalawang dayo rito ah. Anong kailangan niya? Kayo po si Tandang Ambo, tama? Nabanggit ka na po sa akin ng anak ko. At ayon sa kanya, kaibigan daw po ninyo si Tatay. Oo, tama kayo. Matali kaming magkaibigan ng ama mo. Ano bang sadya nyo rito? Teka, bago nyo sagutin yan, halin muna kayo sa loob ng bahay ko at nang makapagkape tayo. Huwag na po, Lolo Ambo. Hindi din naman po kami magtatagal eh. May gusto lang naman po sana kaming itanong sa inyo. Oo nga po. Patungkol po sana sa alin na siyang kinukunan namin ng karneng isinasahog namin sa itinitinda naming mami. Kung ganon, sa inyo pala ang mamihan na bagong tayo rito. Magandang negosyo yan. Balitang-balita kahit sa ibang baryo ang patungkol dyan. Opo, sa amin nga po yun. Bakit naman po bali-balita? Ano po bang meron, Lolo Ambo? Hindi ko alam pero wala ba kayong napapansin sa mga kumakain sa mamihan ninyo? Sa karneng ginagamit ninyo? Wala naman po. Pero mas mura po ang presyo na binibili naming karne kaysa sa palengke. Sa itsura ng karne, wala ba kayong napapansin kakaiba? Wala naman po, Lolo Ambo. Tsaka kung meron man,
Baka po dahil lang po hindi namin kagad niluto. Abala rin po kasi kami sa mamihan eh. Basta, kung ako sa inyo, matyagan nyo ang mga kumakain sa inyo. Lalo na si Felicidad. Sa katunayan nga po, patungkol sa kanya ang gusto naming itanong. Sa kanya po kasi kami kumukuha ng karne na isinasahog sa mami eh. Pagkawika noon ni tatay, nakita kong namulagat ang mga mata ni Tandang Ambo. Napatanong ako sa kanya kung ano ang problema, pero hindi siya kumibo. Inilis niya ang usapan patungkol sa mamihan namin hanggang sa lumaon nagpasya na kaming magpaalam ni tatay. Bago pa man kami makaalis, napabulong pa si Tandang Ambo kay tatay na hindi pa yon ang tamang oras para sabihin ang patungkol kay Felicidad at sa mga taong nakapaligid sa amin. Noon din, nagpasya na kaming umalis ni tatay. Ang hindi ko lang talaga maintindihan eh, bakit kaya hindi direktang sinabi ni Tandang Ambo yung patungkol kina Felicidad at sa mga tao rito? Ano po bang plano niyo, tay? Baka ho, hindi maganda maging sitwasyon natin sa baryong to sa susunod ah. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maging ligtas tayo. Ganun pa man, mas maigi kung dito na muna tayo manatili. Sayang kasi ang kikitain natin sa mamihan eh. Kayo po ang bahala, tay. Basta, wag lang tayo magtiwala ng buo sa mga tao rito. Simula pa lang nung pagdating natin dito, medyo kakaiba na ang kutob ko sa kanila eh. Aaminin ko, maging ako rin. Ganon din ang nararamdaman ko sa kanila. Saka po, ano kaya kung sa iba na lang tayo kumuha ng karning gagamitin? Baka po may himalang ginagawa si Aling Felicidad sa karning dinadala niya sa atin eh. Wag. Kung sa iba tayo kukuha, hindi natin malalaman kung ano ang misteryo sa likod ng ibinebenta niya sa atin. Kailangan din nating mapatunayan kung ano talaga ang totoong pagkatao ng mga parokyano natin. Sa bagay po, may punto rin naman po kayo, itay. Kapag nalaman po natin kung ano talaga, saka na tayo gumawa ng paraan para mapaalis sila at mapigil sa mga masamang ginagawa. Nagpatuloy kami ni tatay sa paglalakad, pero sa halip na dumiretso sa bahay, nagpasya muna kaming mag-ikot sa buong baryo. Pagkatapos nun, nagtungo kami sa kabilang baryo para mag-usisa patungkol sa mga kabaryo namin. Nanghikayat kami sa mga taga roon na kumain sa aming mamihan. Nung malapit ng mag-oras ng pananghalian, nagkasundo kami ni tatay na umuwi na. Babalik na sana kami sa baryo namin nang may lumapit sa amin na isang dalaga. Nagpakilala siya sa amin bilang Lorena. Kayo po yung may-ari ng bagong mamihan sa kabilang baryo, hindi ba? Oo, kami nga. Bakit mo naman naitanong? Kakain ka ba ron? Bukas magtitinda ulit kami ron ng mami. Pumunta ka na lang. Hindi po. Pero gusto ko lang pong mag-ingat kayo sa mga kumakain doon sa inyo. Lalo na po yung mga umaayaw sa bawang. Bakit naman, Lorena? Ano bang meron sa kanila? Sa totoo lang, halos lahat ng mga naging parokyano namin ganun eh. Hindi lang talaga namin alam kung anong dahilan nila. At saka, pamilyar ka ba kay Felicidad? Sa kanya kasi kami kumukuha ng karne. Mura lang kasi niyang ibinebenta sa amin. Ho? Kaya naman pala may mga dumarayong hindi karaniwang tao sa inyo eh. Si Aling Felicidad eh, matagal nang nawala sa katinoan niya. Ano bang ibig mong sabihin? Ayos naman kung kausapin namin siya. Taga-kabilang barangay si Aling Felicidad at pag-alagala siya sa mga kabaryuhan dito. May mga kwento dati na nawala siya sa sarili niya nung namatay ang anak niya. Ano pong nangyari pagkatapos? May mga nagsabi na ang mga sumunod na araw, naglako raw siya ng karne. May mga bumili naman dahil wala silang alam sa nangyari. Normal naman daw ang itsura ng karne. Pero nang nilagyan nila ng kalamansi at saka asin, nagbago yon. Talaga namang magbabago ang karne kung lalagyan nyo nun. Oo nga, minsan kasi may inasinan kaming karne na mula sa mamihan namin. Nung iihawin ko na sana, nakita ko na parang naging iba yung balat nun. Parang balat ng tao. Yan nga ang sinasabi ko. Nung unang salta pa lang kasi ni Aling Felicidad sa kabilang baryo, may mga kwentong kumalat na isa siyang aswang. May nakakita raw sa kanya na gumagala tuwing gabi at naghahanap ng mabibiktima.
Mas lumala lang talaga nang namatayan siya ng anak. Hindi kaya siya yung nakita kong nakatayo at nagmamatsyag sa babaeng naglalakad ng mag-isa kagabi? Kung totoo man ang sinasabi mo, Lorena, malamang siya nga yun. Isang bagay pa pala. Kung may mga karaniwang tao na makakakain ng karning ibinebenta niya, malalaga sa mga ngipin nila. At bakit naman ganun, Lorena? Dahil isa siyang pinaspasan. Isang uri ng aswang na gumagamit ng orasyon para magkaroon ng tagabulag ang karning ibinebenta niya. Ang mga karne ng tao ay nagagawa niyang usalan ng mataas na uri ng orasyon. At yun ang rason kung bakit nalalagas ang ngipin ng mga karaniwang tao. Kung ganun totoo ang sinasabi mo, bakit kaya wala naman nagre-reklamo sa amin? May mga taga-baryo rin naman na kumakain sa mamihan namin. Alam na ninyo kung anong sagot yan. Basta, kung ako sa inyo, magdodoble ingat kayo. Hindi nyo alam kung ano ang mundong ginagalawan nyo. Kung talagang gusto nyong malaman kung ano ang totoo sa mga yon, matyagan nyo sila. Sige, gagawin namin yan. Kapag natuklasan na ninyo ang totoo sa mga taong yan, siguradong hahabulin nila kayo at hindi titigilan. Mas maigi kung pumunta kayo dito at hanapin nyo ako. Kailangan malabanan natin sila at mapuksa. Kaya naman namin ang mga sarili namin. Pero sige, kapag malalagay kami sa alanganin, dito kami pupunta. Teka lang, May kinuha siyang maliit na supot ng asin, saka binigay niya sa amin ang isang punyal na merong nakaukit na mga kataga. Hindi na sana namin yung tatanggapin ni tatay, pero ipinaliwanag niyang magagamit namin ang mga yon para labanan ng mga aswang. Dagdag pa ni Lorena, sa pamamagitan ng ritualadong asin, mabubunyag namin ang totoong anyo ng karne ni Aling Felicidad. Tinanggap na lang namin yon, saka nagpasalamat sa kanya. Noon din, nagsimula na kami maglakad ni tatay pabalik sa baryo. Saktong-sakto. Bukas kabilugan ng buwan. Subukan nating magbukas ng magdamag. Tingnan natin kung gaano katotoo ang sinasabi nila. Hindi po kaya masyadong delikado para sa atin, tay? Baka po ano ang gawin nila sa atin eh. Huwag kang mag-alala. Tayo ang may-ari ng mamihan. At sigurado ko na mag-aalangan silang saktan tayo. Hanggat hindi nila alam kung ano ang pakay natin, hindi naman siguro sila aalma sa atin. Basta po, kailangan natin mag-ingat, titay. Kung totoo mga aswang ang mga parokyano sa mamihan natin, mas madali nila tayong matatalo. Ang ipinagtataka ko lang, kung totoong sinasabi ni Lorena. Bakit kaya wala naman mga taong nagre-reklamo sa atin na nalagasan sila ng ngipin? May mga kabayo naman tayong kumain sa mamihan na. Baka naman po dahil sa isang beses lang silang kumain, itay. Baka po yun ang rason, kaya hindi nalalagas sa mga ngipin nila. Siguro nga, Philip. O tara na. Bilisan na lang natin ang paglalakad para makauwi kaagad tayo. Sige po, tay. Pagka-uwi namin ni tatay sa bahay, kumain lang kami ng pananghalian saka nagpahinga na. Dahil sa pagod namin sa paggala hanggang sa kabilang baryo, pareho kaming nakatulog. Kinahaponan, pareho kaming nagising dahil sa mga ingay sa labas ng bahay namin. Sumilip ako sa bintana at napakunotno ako nang makita kong may mga galit na taong nagsisisigaw sa labas. Ano kaya ang kailangan nila sa atin? Bakit sila nagagalit? Mukhang gusto pa nila tayong palisin sa baryong ito ah. Sandali lang po, tay. Susubukan ko pong alamin kung ano mga hinaing nila. Baka po masolusyonan din naman natin kaagad eh. Sasamahan na kita. Mamaya baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Dali mo na lang yung punyal na ibinigay ni Lorena at kukunin ko na lang yung itak. Sige po. Kailangan na malaman po natin kung ano talagang problema. Wala naman tayong nagawang mali sa kanila. Oo nga O sige na, lumabas na tayo. Tara na po, tay. Pagkalabas namin, kanya-kanya ng reklamo mga tao patungkol sa mamihan namin. May nakapagsabi na nagkasakit sila nung kumain sila roon. At ang iba naman ay nalagasan nga ng mga ngipin. Pinaghinalaan nila kaming nilalason sila at gusto nila kaming itaboy ng puwersahan. Nasa ganong sitwasyon kami nang dumating si Tandang Ambo. Natahimik naman ng mga tao at animoy natatakot sa matanda. Ano ba ang nangyayari rito? At parang nakakagulo kaya?
Ito po kasing mga kabaryo natin. Pinag-iinalaan ba naman kaming nilalason sila? Hindi naman po namin kasalanan kung nalagas ang ngipin nila saka nagkasakit sila. Bakit? Halos lahat naman po sa kanila, isang beses lang naman kumain sa mamihan namin eh. Ganun ba? Kaya, mas mabuting umuwi na lang muna kaya. Walang patutunguhan niyang ginagawa ninyo. Hindi naman kayo sigurado na sila nga ang rason ng nangyayari sa inyo. Kaya nga po pinagsisiksikan po talaga nila na kami ang dapat na managot. Wala naman ho kami kasalanan eh. Hindi nga nagkakasakit ang mga tao madalas na pumupunta at kumakain sa mamihan namin. Tama na. Mas maigi kung magsiuwian na kayong mga tao. Ginugulo niyo sina Arsenio at Philip dito. Hala, sige na. Ang atupagin ninyo ay ang mga sarili ninyong buhay. Hindi ang buhay ng may buhay. Sige na, magsiuwian na ho kayo. Kung talagang gusto niyo ang tulong namin, nakahanda naman kami. Pero hindi sa ganitong paraan. Nagpapahinga kami rito eh. Pagkatapos magwika ni tatay, nagsiuwian na ang mga tao. Kung ano-ano pa ang mga sinasabi nila. Pero hindi na namin yun pinansin pa. Nagpasalamat kami kay Tandang Ambo. Dahil kung hindi siya dumating, sigurado na kinuyog na kami at pinagtulungang saktan ng mga tao. Nung medyo malayo na ang mga tao, nagpasa kaming pumasok sa bahay kasama si Tandang Ambo. Hindi ko inaakalang aabot sa ganito. Kung ako sa inyo, huwag na kayong kumuha pa ng karne kay Felicidad. Isa siyang aswang na pinaspasan. Habang sa kanya kayo kumukuha ng isinasahog nyo sa mami ninyo. Kayo ang madidiin sa kasalanang hindi naman kayo ang gumawa. Ano pong kailangan namin gawin? Kung kukomprontahin po namin siya, baka may hindi siya magandang gawin sa amin. Kung ako sa inyo, subukan na muna ninyong patunayan sa harap niya kung ano ang totoong anyo ng karne niya. Sige ho, mas mabuti nga pong gano'n na lang. Kapag nalaman namin na niloloko niya kami, magkakaroon kagad kami ng rason para hindi na kumuha ng karne sa kanya. Humanda lang siya kapag napatunayan naming nilalansin niya kami. Baka po kapag hindi na kami kumuha ng karne sa kanya hanap-hanapin yun ng mga kumakain sa mamihan. Kung ganoon, alam na ninyo kung ano ang totoong anyo ng mga parokyano ninyo. Mas magiging klaro na ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap namin kay Tandang Ambo, nagpaalam siya sa amin. Nung kami na lang ni tatay ang naiwan sa bahay, hindi namin maiwasang pagkwentuhan ng patungkol kay Aling Felicidad. Nagplano kaming dalawa kung anong dapat namin gawin para mahuli namin siya sa akto at nang magkaroon kami ng rason para patigilin siya sa pagbebenta sa amin ng karne. Bukas na madaling araw, kailangan mas mauna tayo sa mamihan. Kapag ganon, hindi na niya magagawang makapaghanda. Sige po tay, dadaling ko rin yung asin na ibinigay ni Lorena. Bubudburan natin yung karne sa mismong harapan niya. Basta, kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang makakaya niyang gawin. Sige po tay, kailangan na maging handa tayo. Hindi lang sa pagharap kay Aling Felicidad, kung hindi pati na rin sa mga kakain sa mamihan natin. Teka, ano po kaya kung gabi na lang tayo magbukas para maiba naman po yung oras natin? Maganda yung naisip mo, Philip. Kapag ganyan, halos lahat ng mga pupunta sa atin mga dayo. At malalaman po natin ang totoo nilang pagkatao. Marami pa ang naging plano namin para sa pagbubukas ng mamihan kinabukasan. Dahil gusto namin makapagpahinga kagad, kumain na kami sa kaagad na naglatag ng banig. Pinilit namin ni tatay ang makatulog hanggang sa tuluyan na nga kaming napahimbing. Pagkagising namin, agad kaming naghanda para sa pagpunta namin sa mamihan. Kahit na alauna pa lang ng madaling araw, nagkasundo na kami ni tatay na umalis. Dinala namin ang ritweladong asin at ang punyal na ibinigay ni Lorena. Tamang-tama, tahimik pa ang bombaryo. Siguradong hindi pa rin nakakarating sa mamihan si Felicidad. Oo nga po tay, pero kailangan pa rin po natin mag-ingat. Tama ka anak. Hanggat hindi pa sumisikat ang araw, may posibilidad na merong susugod sa ating aswang. Sige na nga po, dahil sa mga nangyayari ito, naniniwala na ako sa mga aswang.
Pero magiging buo lang ang paniniwala ko kung may makakaharap akong ganun. Hoy, huwag ka magsalita ng ganyan. Baka ibigay kagad ang inihiling mo. May mga matategang nagmamatsyag sa paligid natin, ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? May napansin akong gumagalaw sa hindi kalayuan eh. Hindi ko lang matukoy kung anong nilalang yon. Nasaan po ba yung sinasabi niyong nilalang? Ayun, mukhang umaaligid lang dito sa mamihan eh. Teka po, susubukan kong tingnan ng maigi para malaman kung ano ba talaga. Sinipat ko ng maigi ang bahaging itinuro ni tatay hanggang sa may makita kong malaking aso na gumagalaw. Habang tinitingnan ko ng maigi yon, nakita kong meron siyang hinihila. Dulot ng pagkakuryoso ko, napahakbang ako palapit doon. Nakailang hakbang pa lang ako nang mapalingon sa akin ng malaking aso. Nakita kong nagbabaga niyang mga mata. At nang mapansin niya ako, mabilis siyang tumakbo na parang may kinatatakutan. Susundan ko pa sana siya, pero pinabalik ako ni tatay. Huwag mo nang sundan yon. Baka may kasamaan siya at mapano ka pa. Meron po kasi siyang inihili. Kung di po ako nagkakamali, tao po yun. Ano? Tao? Paano nangyari yon? Ano bang asong nakita natin? May lakas ng isang kalabaw? Ewan ko nga po eh. Pero parang gano'n na nga. Mabilis nga niyang nahatak yung bagay na yun eh. Sigurado ngang aswang yon. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Baka may biglang umatake sa atin dito. Sige po, Tay. Habang nakatambay sa labas ng mamihan, nakiramdam kami sa paligid. Makaraan ng halos 15 minutos, may naaninag kaming tao na may dalang bayong. Nang malaman namin si Aling Felicidad yon, minabuti muna namin ni tatay na magtago. Ilang sandali pa, mas lumapit siya sa amin. Napatakip ako ng ilong nang mapansing sobrang lansa niya. Nakabuhagag din ang kanyang buhok at parang wala siya sa sarili niya. Noon din, nagpasya kami ni tatay na lumabas at nang mapansin kami ng Ali, nandilat ang kanyang mga mata. Nasenyo, kanina pa ba kayo rito? Inulat nyo naman ako. Oo, Felicidad. Kanina pa kami rito. Teka, yan na ba yung karneng ibinebenta mo sa amin? Oo, ito na ang mga karning ibebenta ko sa inyo. Kaso, medyo kakaunti lang ito eh. Baka kukulangin pa. Kung gusto nyo bibili na lang ako sa kakilala ko para maging sapat sa gagamitin ninyo. Wag na. Pwede na ito. Akin na nga yan, Felicidad. Titingnan ko muna. Teka, bakit pa Arsenio? Sandali, akin na muna ang bayad. Saka na po, Aling Felicidad. Hindi naman po namin itatakbo itong karne. Titingnan lang po namin kung aling parte ng baboy yan. Oo, sige na. Akin na yan. Sige. Ito, Arsenio. Pagkabigay ni Aling Felicidad ng bayong kay tatay, agad namang ipinasa ni Itay sa akin. Kinuha ko sa bulsa ko ang supot ng asin at nakita kong namulagat ang mga mata ng Ali. Napahakbang pa siya para agawin sana sa akin ang bayong na yun. Pero agad siyang pinigilan ni Tatay Arsenio. Noon din, binudburan ko ng kaunting asin ng karne. Ano ginagawa nyo? Akin ang karne. Kung hindi nyo bibilin, akin na. Marami ang bibili niyan. Huwag ka magmadali. Babayaran naman namin yan Ano ba tinatago mo at parang natataranta ka? Ha? Wala. Kung ayaw pala nyo ng karne mula sa akin, sana nagsabi na kayo dati pa. Hindi yung binabastos nyo ako ng harapan. Bakit pa kailangan yung bubura ng asin yan? Anong palagay nyo sa akin? Wala naman. Basta kumalma ka lang. Hindi ka naman namin sasaktan eh. May gusto lang kaming siguraduhin ni Philip. At ano naman yon? Teka, akin na nga yung bayong ko. Sinabi nga akin eh. Hindi pa pwede. Philip, ano na? Tingnan mo na ng maigi at lang Kumpirmado, Tay. Hindi po kanin ng baboy ito. Parang hita po ng tao nandito Saka ang buto-buto niya. Parang bahagi pa ng braso. Sigurado ka ba? Sandali. Patingin nga ako niyan at nang... Hindi. Nakataka si Felicidad. Walang niyang babae yun Totoo nga sinabi ni na Lorena. Karne ng taong binibenta sa atin na matandang yon.
Habulin ko po siya, Tay. Kailangan malaman natin ang buong katotohanan sa kanya. Huwag na, anak. Sapat ng ebidensya ang karning nasa bayong. Napakawalang hiya niya. Kaya pala sobrang mura ng karneng dinadala niya rito. Karne pala ng tao mga yon. Talaga nga pong napakawalang hiya ng aling yon. Kung isa siyang aswang at binabalikan po ng mga dayo ang mami natin, siguradong mga aswang din ng mga dayong yun. Sa totoo lang, medyo matagal na rin akong may hinala sa kanila eh. Hindi ko lang talaga pinapansin kasi malaki ang kinikita natin sa kanila eh. Pero ngayon nalalagay na tayo sa panganib at ang negosyo natin sa alanganin. Hindi ko mapapayagang magpatuloy ang ganitong pangyayari. Paano po kung tayo mismo ang nakapagpatunay ng mga aswang pala sila? Baka po patayin nila tayo. Hindi mangyayari yan. Uunahan natin sila. Ako bahala. Ano po binabalak nyo? Basta, hindi ko muna sasabihin sa'yo. Malakas ang kutob ko na nasa paligid lang si Felicidad. Baka marinig niya ang sasabihin ko. Basta, malalaman mo rin mamaya. Sige po. Pasya na kami ni tatay na umuwi sa bahay. Nagkasundo rin kaming dalawa na sundin ang plano naming kinagabihan na magbukas. Sinabi rin ni tatay na pupunta siya sa bayan para doon na bumili ng karne. Pagka-uwi namin sa bahay, minabuti naming umidlip na lang muna. Naisipan ni tatay na huwag nang galawin ang karne mula kay Aling Felicidad para ipakita sa mga pupunta sa mamihan. Kinabukasan, Itay, wala na po yung bayong na naglalaman ng karne ng tao. Ha? Paanong wala? Sigurado kong hindi yun maaabot ng pusa ah. Wala na po sa pinagsabitan nyo. Teka, medyo nakawang po yung panara ng bintana ah. Baka po pinasok tayo dito sa bahay. Wala nang ibang gagawa niyan, kundi si Felicidad. Malamang, ayaw niyang ipagkalat natin ang patungkol sa karning ibinebenta niya. Kailangan pa po ba ng ebidensya, Tay? May mga taga rito na pong naging biktima. Sigurado po na ang karne ng pinaspasan na yon ang rason kung bakit nagkasakit sila at nalagasan ng mga ngipin. Sa bagay, kung may pruweba lang sana tayo nasabi natin ang patungkol kay Felicidad. Ang malaking katanungan po, paniniwalaan kaya nila tayo? Yan ang hindi natin alam. Parang naging isang palaisipan nga sa akin ang sinabi ng tandang ambo na yan eh. Baka hindi lang si Felicidad ang aswang dito. Baka pati ang ibang kabaryo natin. Kung ganun po, kailangan natin mag-ingat. Mukha pong si Lorena lang at saka si Tandang Ambo ang mapagkakatiwalaan natin eh. Tama ka riyan anak. Mamaya, malalaman na natin kung ano talaga ang parokyano natin. Pagkatapos ng naging usapan namin ni tatay, nagpaalam siya sa akin na aalis at pupunta sa bayan. Minabuti ko na lang din na bumaba at magbaka sakaling nandun lang sa paligid ang bayong na naglalaman ng karne ng tao. Nasa kalagitnaan na ako ng paghahagilap nang makita ko si Lorena na nagmamadaling lumapit sa akin. Philip, nasaan si Mang Arsenio? Kailangan ko siyang makausap. Ho? Bakit? Ano bang kailangan niyo sa kanya? Nagpunta siya sa bayan para bumili ng karne. Hindi ko alam kung anong oras siya makakauwi. Importanteng bagay ito. Kailangan niyo maganda. Umalis na kayo sa lugar na ito bago pa man dumating ang hating gabi. Po? Bakit? Ano bang problema? Nanggaling ako sa kabilang baryo. Doon ako nakatulog. Hindi pa sana ako uuwi pero narinig kong merong isinusumbong si Aling Felicidad sa isang taga roon. At ano naman yun? Teka, bakit ba nandun ka sa kabilang baryo? Huwag mong sabihin na doon ako natulog. Taga roon ng isa sa aking mga tiyahin. Wala siyang kasama. Nagdadalang tao siya. At kailangan niya ng magbabantay sa kanya. Teka, ano bang narinig mong sinabi ni Aling Felicidad sa kabaryo niya? Patungkol ba sa karne? Yun nga At ang alam ng ibang aswang ang nangyari. Nagpaplano silang sugurin kayo kapag dumating na ang hating gabi. Paano yan? Balak pa naman sana namin ni tatay na magbukas ng mamihan mamayang gabi. Kung ako sa inyo, mas makabubuti kung umalis na lang kayo dito. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga aswang na susugod sa inyo. Nakadepende yan kay tatay kung ano ang gagawin niya. Kung gusto niyang umalis, aalis kami rito. Pero kung may rason siya para manatili rito, mananatili kami sa lugar na ito.
Kung yan ang gusto niyong mag-ama, kayo ang bahala. Pero basta, kung malalagay kayo sa alanganin, alam niyo kung saan baryo niyo ako po pwedeng puntahan. Isa pa pala, pwede niyong gawing pain ang mamihan ninyo para kumagat ang mga aswang. Paano naman namin gagawin yon? Alam na nilang natuklasan namin ang lihim ni Aling Felicidad eh. Sigurado na mag-aalangan na silang lumapit doon. Akong bahala. Bago dumilim ang paligid, babalik ako dito. Tutulungan ko kayo sa abot na makakaya ko. O sige, pero paano? Teka, ano kaya kung humingi na rin tayo ng tulong kay Tandang Ambo? Kaibigan siya ni Lolo eh. Sigurado na tutulungan niya tayo. Kung ako sa inyo, hindi na kayo lalapit sa kanya. Sigurado na magsisisi lang kayo ng tatay mo. Ho? Bakit naman? Mukhang mabait naman siya. Mabait? Hindi mo lang alam kung gaano kademonyong matandang yon. Kung alam mo lang ang pinaggagawa niya, mapapailing ka na lang, Philip. Bakit? Ano bang ginawa niya? Hindi na nakasagot si Lorena sa naging tanong ko nang dumating si Tatay Arsenio na merong dalang karne. Agad naming sinabi ni Lorena ang bagay na inilahad niya sa akin. Kaya nababahala si Tatay, subalit sa halip na magpasyang umalis, sinabi niyang lalabanan namin ang mga aswang. Kaya naging tahimik na ang baryo. Napailing na lang si Lorena, pero nangakong tutulong siya sa amin. Matapos ang naging usapan namin, nagpaalam na si Lorena sa amin. Nung wala ng mga nasabing babae, Mamayang bago mag-alas 6 ng gabi, kailangan nasa mamihan na tayo. Kailangan magawa natin ang paraan para maituon nila ang pansin nila sa mamihan. Paano naman po kung atakehin nila tayo? Saka hindi naman siguro sila atake sa mga taga rito. Mukha pa talaga tayo mga punterian nila eh. Alam mo naman kung ano ang dahilan niyon. Basta, lalabanan natin sila. Kung nagawa ng lolo mo na makipaglaban dati, magagawa rin natin yan. Sige po. Alam mo po makakaya natin sila. Tutulungan naman tayo ni Lorena. Tama ka. Kaya hindi tayo dapat na panghinaan ng loob. Sigurado na may iba pang tutulong sa atin kung malalagay tayo sa alanganin. Nagkasundo kami ni Tatay na maganda na para sa posibleng sagupaan pagdating ng gabi. Ilang gaserang sinalina namin ng langis para mas maging maliwanag ang mamihan. Hinasan na rin namin ang mga itak na magagamit namin laban sa mga aswang. Nang malapit ng dumilim, nagpasya na kami ni Tatay na umalis. Pagdating namin sa mamihan, nagpasya kaming ilagay sa bawat sulok ang gasera. Kumuha na rin si Tatay ng baging na makabuhay at itinago sa bandang likuran ng mamihan. Pagkatapos noon, sinmulan na namin ni Tatay ang pagluluto. Madilim na ang paligid. Maya-maya nandito na ang mga parokyano natin. Wala pa rin ba si Lorena? Wala pa rin po eh. Pero ang sabi niya po sa akin, nandito na po siya bago pa man dumating yung mga aswang na yon. Hayaan mo na. Kung darating man siya o hindi, nasa kanya na yon. Basta, napagplanuhan na natin ang gagawin natin. At bahala na kung ano man ang mangyari. Paano po kung papalpak tayo, Tay? Hindi naman siguro. Iilang aswang lang naman ang pumupunta rito eh. Siguro naman makakaya na natin sila. Ang problema nga lang kung magtatawag sila ng iba pa. Yun ang kailangan nating mahanapan ng solusyon. Teka po, mukhang may papalapit dito ah. Sino kaya? Si Lorena po, Tay. Mabuti naman kung ganon. May makakatulong na tayong lumaban sa mga aswang. Teka, sasalubungin ko po. Mukhang may mga daladala siya eh. Mabuti pa nga anak. Isindya ko na rin yung gasera para maliwanag na rin kapag may dumating. Napatango ako kay Tatay. Nagmamadali ako ng paglalakad hanggang sa tuluyan na ako makalapit kay Lorena. Kinuha ko ang dala niya at agad kaming bumalik. Habang naglalakad kami, may mga naulinigang kami mga boses sa malayo. Kinutubang kaming yun na ang mga inaabangan namin. Kaya napatakbo na kami pabalik sa mamihan. Oh, bakit? Nagmamadali kayo? Parang nakakita kayo ng aswang ah. Talaga pong may mga aswang na papalapit na rito, Tay. May narinig kaming boses ni Lorena. Siguradong sila na yon. Takot naman lumabas sa mga tao rito kapag sumasapit na ang gabi.
Sa bagay, malamang nga sila na yon. Teka, ihanda ko na yung pinakuluang karne ha. Teka, bago po ang lahat, isawsaw po ninyo ang damit ng buntis na ito sa pinakuluan ninyo. Sa parang ito, mas magiging malasa para sa kanila, Mami. Iisipin nila na isang sanggol lang na isahog dyan. Ibig sabihin, yan ang dahilan kung bakit may mga dala kaming damit? Para saan naman yung natitirang damit? Isasabit natin to sa mga bintana. Kapag nasa loob na sila, hindi sila madaling mahihikayat na lumabas. Mananatili sila dito dahil sa amoy ng mga ito. O sige, magandang naisip mo. Tsaka may mga tostadong bawang na rin ako rito. Ihahalo ko ito sa mami nila para masaktan sila. Sige po, lagyan na rin po ninyo ng ritwaladong asin kung may natitira pa po. Meron pa, Lorena. Kaunti na lang pero pwede nito siguro sa iilang mangkok ng mami. Wag na. Ilalagay ko na lang ng direkta sa kumukulong karne at buto-buto. Hindi naman mawawalang bisa ng ritual kahit pa na matunaw na ang asin eh. Isinagawa namin ang mga napag-usapan namin. Saktong pagkatapos namin gawin yon, dumating ang mahigit na 10 tao. Napansin kong kakaiba ang titig nila sa amin. Lalo na kay Lorena. Ganun pa man, minabuti naming huwag ipahalata ang patungkol sa plano namin. At sa nalaman naming binabalak nila. Pagkapasok nila sa mamihan, nakita ko kung paano nagbago ang kanilang mukha. Hinarap sila ni tatay. Samantala, kami naman ni Lorena ay nasa loob lang ng kusina at inihahanda ang kanilang mami. Nandiyan na sila. Dahil sa amoy ng damit ng buntis, mawawala ang galit nila. Magsisilbing pampalubag loob nila yan. Oo nga eh. Kahit na sa panandalian lang, nakalimutan nila ang binabalak nila sa atin. Pero hindi pa rin tayo dapat na makampante. Kapag bumalik na sila sa sarili nila at maalala nila ang totoong pakay nila rito, sigurado na magkakaroon ng madugong labanan. Tama ka, Philip. Pero bago mangyari yon, siguradong manghihina na sila sa sakit ng tiyan nila at pagkasunog ng dila nila. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, dito natin sila mapapatay sa loob ng mamihan. Bahala na. Kung kailangang sunugin ng mamihan, gagawin natin. Wala namang magagawa rin si tatay eh. Kaligtasan natin at ng iba pa ang nakasalalay dito ngayon. Tama ka. Kung sakali man na malagay tayo sa alanganin, mas madali sa atin ang ubusin sila. Sige, hindi naman sila madali makakalabas dito eh. Lalagyan ko ng mga baging na makabuhay ang buong paligid. Mabuti pa nga. Sa paraang yan, mas makakasiguro tayong mauubos sila. Hala, sige na. Tulungan mo na muna ang tatay mo. Mukhang hindi komportable ang mga suki nyo kapag nandyan ako eh. Baka masira lang ang plano natin. Napatango ko sa sinabi ni Lorena sa akin. Sakto naman bumalik na si tatay sa kusina, kaya tinulungan ko siya sa paghahanda. Isinukbit ko na lang din sa tagiliran ko ang punyal na ibinigay ni Lorena. Pigil hininga ako nang ilapag ko sa kada mesa nila ang mangkok. Nang mapansin ko na ang iilan sa kanila ay nagsisimula ng kumain, minadali ko ang trabaho ko. Pagkatapos noon, lumapit ako kay tatay na nakamasid lang sa mga kumakain. Maganda na kayo ni Lorena. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sigurado na kapag nalaman nilang may nakahalo riyan sa mami nila, mag-aalburuto sila. Huwag po kayo mag-alala, tay. Nakahanda po si Lorena. Pabuti kung ganon. Hala, patsagan mo mga kumakain. Kapag may isang aalma sa kanila, siguradong magsisimula na rin magwala ang lahat. Opo, tay. Hindi ko po aalisin ang paningin ko sa kanila. Sige, dito ka lang. Ako na ang bahalang magsabit ng mga baging na makabuhay sa mga bintana at pinto. Kailangan hindi sila makalabas dito. Paano po kung may iba pa palang aswang na susugod dito, tay? Uunahin na muna natin ang mga nandito sa loob. Kung kailangan sunugin ang buong mamihan, para hindi sila makatakas, gagawin natin. Yan nga rin pong naisip namin ni Lorena eh. Sige, yan ang panghuling alas natin kung sakali man na malagay tayo sa alanganin. Sige na, dito ka na muna at lalabas na muna ako. Napatango ako kay tatay at muling ibinaling ang pansin ko sa mga kumakain. Makaraan ng ilang sandali, napansin kong nagsisimula na ang kanilang reaksyon.
Naisip kong baka nasasaktan na sila dahil sa bawang na nailagay namin doon. Kaya inihanda ko na ang punyal. Sumenyas na rin ako kay Lorena na maganda na para sa anumang mangyayari. Walang ano-ano, narinig ko ang pagsigaw ni tatay mula sa labas ng mamihan. Lalabas na sana ako roon pero biglang nagbago ang mga kumakain at nagsimula na silang magwala. Yan na, nagsisimula na sila. Nagiging mga aswang na mga hinayupak. Sige lang, panoorin natin sila kung paano sila magpumilit na lumabas. Paano naman si tatay? Mukhang may kalaban siya sa labas Hindi pa natin siya po pwedeng tulungan. Kailangan natin masiguro na hindi makakalabas sa mga aswang na ito. Marami ang madadamay kapag nakatakas sila. Kung ganon, sige. Tapusin na muna natin ang mga aswang na nandito sa loob. Saka na tayo lalabas kapag susunugin na natin ang mamihang ito. Sige, yan ang gagawin natin, Philip. Teka, nakatitig sa atin ng lahat ng mga kumakain ng mami. Nagbabaga ang mga mata nila. Bagyang umuusok ang bibig nila. Tagumpay, sigurado na nasunog na ang mga dila nila at saka labi. Kapag nanot na sa katawan nila ang ritwaladong asin, natitiyak kong manghihina sila. Sana nga, Lorena. Mukha kasing nagiging agresibo na sila Teka, tumayo ang dalawa't parang aatake sa atin. Gamitin mo ang punyal. Itong itak na lang ang magiging armas ko. Sige, pero kailangan huwag tayong matakot sa kanila. Nandito tayo sa loob ng mamihan at tayong kumukontrol sa lugar na ito. Saktong pagkatapos kong magwika, palundag na sumugod sa amin ang dalawang aswang. Dulot ng pagkataranta ko, binuhat ko ang isang upuan saka itinapon papunta sa isang aswang. Nagawa naman makalapit ang isang aswang kay Lorena, kaya naglaban silang dalawa. Habang nasa ganong sitwasyon ang kasama ko, nakita kong tumayo na rin ang ibang aswang at nagwala. Philip, maging alerto ka. Hindi pa natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Mukhang hindi ganong tumatalab ang ritwaladong asin na inihalo natin Sige, hawak ko na rin naman tong punyal Teka, mas maigi siguro kung kukuha ko ng baging na makabuhay. Magagamit natin yun laban sa kanila. Sige, bilisan mo lang. Baka makatakas ang ilan sa kanila. Mukhang abala rin sa pakikipaglaban sa labas si mga Arsenio Sigurado na hindi niya tayo matutulungan kaagad. Kaya nga Teka sandali, kukuha lang ako ng baging na makabuhay sa likod ng mamihan. Doon kasi nilagay ni tatay ang nakuha niya Sige, basta mag-iingat ka Pakitingnan na rin kung may iba pang mga aswang na nakapwesto sa labas. Sige, akong bahala. Nagmamadali akong lumabas sa kusina ng mamihan. May nakita akong 3 baging na makabuhay roon. Kaya agad kong dinampot yun. Babalik na sana ako sa loob ng mamihan, pero narinig ko ang pag-ungol ni tatay. Dahil doon, patakbo kong lumapit sa kanya. Nakita ko siyang nakipagbuno sa isang babaeng aswang. Kaya inihanda ko ang hawak kong baging na makabuhay sa kapunyal. Nakita ko ni tatay, pero sinenyasan ko siyang huwag munang magpapahalata. Anong akala niyo? Papayagan ko kayo magtagumpay sa mga plano ninyo? Wala ka na magagawa. Kapag napatay na ng mga aswang sa loob ng mamihan ng mga kasama mo, mas magiging madali na sa amin na sakupin ng tuluyan ang lahat ng liblib na baryong ito. Yan ay kung magagawa pa ninyo. Sa mga panahong ito, siguradong napaso na ang bibig ng mga kauri mo. Nanot na rin sa loob ng katawan nila ang ritwaladong asin. Doon nyo nagawa yan. Teka, anong ginawa nyo sa kanila para makalimutan nila ang totoong pakay nila? Hindi mo na kailangan pang malaman yan. Hindi mo na rin naman masasabi ang bagay na yun sa kanila Dahil ngayon pa lang, mamamatay ka na. Sinikap ni tatay na masukol si Aling Felicidad, pero madulas ang katawan ng Ale. Mas malakas din siya kay tatay, kaya mas lumapit na ako sa kanila. Nang nasa tapat na nila ako, buong lakas kong hinambalos ng baging na makabuhay ang aling aswang. Gumulong si tatay, at nang makaibabaw na siya kay Aling Felicidad, kinuha niya sa akin ang punyal. Bago pa man makapalag ang aswang, dinilitan na siya ni tatay at siniguradong hindi na siya mabubuhay pa. Nasa ganong sitwasyon kami nang makarinig kami ng pagsigaw sa loob ng mamihan. Mukhang kailangan ni Lorena ng tulong Bakit mo siya iniwan, anak? Baka kung anong mangyari sa kanya. Mas marami pa namang aswang na nasa loob ng mamihan. Pasensya na po tay. Nag-alala po kasi ako sa inyo
Baka po kasi marami kayong kalaban dito. Si Aling Felicidad na lang naman pala eh. Hindi na bale. Sa harapan na lang tayo dadaan. Gugulatin natin ang mga aswang na yan. Tingnan mo, dahil sa pagiging abala nila kanina sa pagkain, hindi nila namalayang naisara ko ng pinto. Kayo po ang bahala. Basta bilisan lang po natin. At baka kung ano po mangyari kay Lorene. Baka po makatakas din po yung ibang mga aswang. Hindi sila madaling makakatakas. Lahat ng bintana ay may nakasabit na makabuhay. Dinikdik ko na yon para maging mas mapait para sa kanila. Mabuti po kung ganun, Tay. Pagkalapit namin sa tapat ng pintuan, agad na binaklas ni Tatay yung pinto. Pagkabukas namin ng mamihan, nakita naming nakikipaglaban si Lorena sa mga aswang na patuloy pa rin nagwawala. Dahil nahihirapan siya, tuluyan na kaming pumasok ni Tatay para tulungan siya. Napansin naming namaga ang mga bibig ng aswang at nagkaroon ng sugat ang mga katawan nila. Philip, akala ko iniwanan ninyo ako dito sa mga aswang na ito. Hindi, Lorena. Tinulungan ko lang si Tatay. Alam ko din namang makakaya mo sila kung sakali eh. Pero teka, bakit parang may mga sugat ng ibang aswang? Dahil lang yan sa ritualadong asin. Hindi ko pa nga sila natataga eh. Mas mabuti nga na ganyan sila. Mas magiging mahina sila at madaling patayin. O sige na, kung gusto talaga nila ng laban, ibibigay natin sa kanila. Pero sisiguraduhin lang natin na tayo ang mananalo. Opo, Tay. Kapag po... Ha? Hindi ko na naipagpatuloy ang gusto kong sabihin na may mga aswang na umatake sa amin. Kahit na medyo pahirapan ang pwesto namin dahil sa mga upuan at mesang naroon, hindi kami nagpatinag sa mga aswang. Binuhat namin ang mga upuan saka ibinalibag yon papunta sa mga nilalang. Nanggalaiti naman sa amin ang mga aswang, kaya nagpupumilit silang makalapit sa amin. Anak, Lorena, ubusin natin ang mga aswang na nandito sa loob. Hindi natin alam kung may iba pang pupunta rito. Sige po, Tay. Pero kung meron pang ibang mga aswang nasusugod dito, hindi dapat tayo atras sa kanila. Lalaban tayo hanggang kaya natin. Tama ka, anak. Kaya sige na, ito na muna natin ang pansin natin sa pakikipaglaban sa mga nilalang na ito. Mang Arsenio, Philip, may mga papasukin pa dito sa inyo. Baka balagin na kayo sa langanin. Pareho kaming napailing ni Tatay. Saktong pagkalapit sa amin ng dalawang aswang, sinalubong namin sila ng hawak namin patalim. Nakipagbuno pa sila sa amin, pero dahil naging mahina na sila, nagawa namin silang ibuwal sa sahig. Agad akong napalingon kay Lorena at nagdilat ang mga mata ko nang makita ang kakaibang husay nila sa pakikipaglaban. Dahil 4 na aswang ang umatake sa kanya, nagpasya akong lapitan na siya upang tulungan sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Hindi ko inakalang magaling ka pala makipaglaban, Lorena. Alam mo kasi, bata pa lang ako. Hinasa na ako ng mga lolo't lola ko para makipaglaban sa mga nilalang na katulad nila. Kung hindi dahil sa mga turo nila, siguradong kanina pa ako pinagpipiestahan ng mga ito. Teka, nasaan na nga ba ang lolo't lola mo? Buhay pa ba sila? Matagal na silang patay. Inubos sila ng iisang aswang na gustong kontrolin ang lahat halos ng mga kauri niya rito. At sino naman ang aswang na yon? Saan siya matatagpuan? Gagantian natin siya. Hindi na kailangan. Darating ang araw na makakaharap ko rin siya. Alam kong nandito lang siya sa paligid at naghihintay rin ng pagkakataon para mapatay ako. Kung ganon, abangan natin siya. Kapag gumawa siya ng hakbang laban sa iyo o kahit sa sinong nakatira sa baryong ito, hindi natin siya titigilan hanggat hindi siya namamatay. Itinuon namin ng pansin sa ibang mga aswang at napako sa kanila ang paningin ko nang magsimula silang mangisay na parang may kung anong sasabog sa loob ng katawan nila. Agad naman kaming niyaya ni Tatay na lumabas na lang sa mamihan. Bago tuluyang makaalis doon, kinuha ko ang isang gasera. Pagkalabas namin, nakita ko pa ang isang aswang na tataka sana. Napasigaw ako at binato ko siya ng hawak kong gasera. Kasabay ng pagkabuwal ng aswang, kumalat doon ang apoy hanggang sa nasunog ang mamihan. Ngayon, siguradong wala na makakatakas sa kanila. Gumana na ang plano natin. Teka Philip, itapon mo na rin ang bangkay ni Felicidad sa lumalagablab na apoy. Sige po, ngayon din mismo, Tay. Gagawin ko po yan. Ngayong wala na mga aswang,
magiging payapa na rin ang baryong ito. Wala na magiging banta at hindi na matatakot ang mga taong nakatira rito. Hindi pa po tayo nakakasiguro, Mang Arsenio. Kailangan pa rin po natin maganda. Ha? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Tingnan yung nasa kalayo. Tingnan yung nasa hindi kalayuan. May mga papalapit dito. Minadali ko ang pagtatapon ng katawan ng aswang saka napalingon sa bahaging itinuro ni Lorena. Napalingon ako ng laway ko nang makita si Tandang Ambo na mabilis na naglalakad palapit sa amin. May nakita rin akong iilang nagbabaga mga mata na nakasunod sa kanya. Hahakbang na sana ako para salubungin si Tandang Ambo nang pigilan ako ni Lorena. Huwag! Ako nangaharap sa kanila. Sa akin may utang ang matandang yan. At sa akin sila magbabayad. Kung ganun, si Tandang Ambo ang aswang na tinutukoy mo? Simulat sa pool pala, pinapaikot lang niya kami. Ang bunga akala ko mabait siya eh. Diyan ka nagkakamali. Hawak niya sa lieg ang mga tao sa baryong ito. At iilan sa kanila'y naging alagad na niya. Kung ganon, nagsisinungaling siya na kaibigan siya ni tatay. Baka gusto lang niyang dumikit sa atin, Philip. Kasi mga dayo nga tayo. Malamang, yan ang dahilan niya. May isang bagay pa pala akong dapat na malaman. Sa kanya kumukuha ng karne si Aling Felicidad. May isang bagay pa pala na dapat kayong malaman. Sa kanya kumukuha ng karne si Aling Felicidad. Ha? Paano nangyari yon? Teka, nang minsan nagpunta kami sa bahay niya nakaamoy ako ng malansa. Saka parang may nalanghap din akong amoy ng nabubulok na karne. Malapit po sa ilog ang bahay niya. Malamang, doon niya tinatapon ng mga natitirang karne ng tao na hindi nila napapakinabangan. Napakahayop nila. At ang napakahayop nila. Kung dapat sa mga katulad ni Tandang Ambo ay binabalatan ng buhay. Dito lang kayo. Ako nang bahalang tumapos sa nasimula ng matandang yan. Hindi na kami nakaimik pa ni tatay. Sinundan na lang namin ng tingin si Lorena nang patakbo siyang sumugod kay Tandang Ambo. Pagkalapit niya sa matanda, agad niya itong inatake. Ilang beses niyang tinaga ang matanda, ngunit napakaliksi noon kung gumalaw. Nang mapansin namin ni tatay na medyo nalalagay na sa alanganin si Lorena, nagpasya kaming dalawa na sundan siya. Lalapit na sana kami nang mapansin naming naging iba ang kilos ni Lorena. Nagawa rin niyang mapatay ang mga aswang na kasama na matanda. Mukhang hindi na niya kailangan ng tulong natin. Tingnan mo nang mabuti si Lorena, anak. Oo nga po tay, parang hindi siya karaniwang tao. Nagagawa na po niyang sabayan si Tandang Ambo. Kung nagagawa niyang sabayan ng isang aswang, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Isa rin siyang aswang. Paano po nangyari yun tay? Nagawa niya makahawak ng ritwaladong asin sa kapunyal. Yan ang hindi natin alam, anak. Siya lang ang makakasagot ng bagay na yan. Teka, mukhang natatalo na si Lorena. Tulungan po natin siya, itay. Baka ano pa mangyari sa kanya. Malaki rin naman po ang utang na loob natin sa kanya eh. Napatago sa akin si tatay. Noon di, lumapit kami kay Lorena na merong kalmot na sa katawan. Patuloy siya sa pakikipaglaban kay Tandang Ambo. Hanggang sa magawa siyang itulak na matandang aswang. Iibabawan sana siya ni Tandang Ambo, pero napakbang na si tatay at buong lakas niyang tinaga ang matanda sa likod. Napalingon naman sa kanya si Tandang Ambo at walang pagdadalawang isip na umatake. Noon din, nilapitan ko si Lorena para tulungan. Ano, ayos ka lang ba? Mukhang di mo kinaya si Tandang Ambo ah. Oo nga eh. Hindi ko alam kung bakit pero parang napakalakas niya ngayon. Teka, paano ka naging ganun kaliksi at kalakas? Saka bakit nagbagong anyo mo? Huwag mong sabihin na... Isa akong aswang. Kahit na may lahi akong babaylan, may dugo pa rin akong aswang. Hindi lang ako nasasaktan sa ritwaladong asin at punyal na ipinagkaloob ko sa inyo. Dahil kami ang gumawa nun. Kung ganon, hindi ka rin naman pala dapat na pagkatiwalaan. Nagkaamali kami ni tatay. Baka nga magkasabot pa kayo ni Tandang Ambo eh. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako maaaring makipag-alyansa sa aswang na pumatay sa mga kadugo ko. Teka, si Mang Arsenio pala. Baka mamaya... Si tatay, nakikipagpambuno pa rin sa mga aswang. Pero parang nahihirapan siyang kalabanin si Tandang Ambo ah. Halika, tulungan natin ang tatay mo.
Mabilis naming nilapitan sina tatay. Dahil abala sa pakikipagpambuno, hindi namalaya ni Tandang Ambo ang paglapit namin sa kanya. Noon din, sinakal siya ni Lorena mula sa likuran. Gawa nun, nakapigla si tatay mula sa kanya. Napaangil si Tandang Ambo at nagsimula silang makipaglaban sa isa't isa. Dahil alam namin na hindi kakayanin ni Lorena ang matandang aswang, minabuti namin ni tatay na tulungan siya. Nilabanan namin si Tandang Ambo hanggang sa tuluyan siyang mapahandusay sa lupa. Alam namin na nanghihina siya kaya inabangan namin kung kailan siya magpupumilit na bumangon para magawa namin siyang tapusin. Hindi ko inaasahan na magkakampihan pala kayo. Hayop ka! Ngayon nandito ka na sa harapan namin. Mahina. Magagawa ko na rin may gigante ang mga kadugo kung pinatay mo. Dapat lang sa kanya yan. Hindi ba't mga aswang din kayo? Pero sa halip na tulungan ako at ang mga kasamahan ko dati, pinagkanulo nyo kami sa mga manunugis. Tayo ang dapat na nagtutulungan. Kung may lahi mang aswang si Lorena, hindi niya kasalanan yon. Pero kung gagamitin niya ang kakayahan niya bilang isang babaylan, yon ang magiging mali. Tama ka, Mang Arsenio. Kahit kailan, hindi ko hayaang gamitin ako ng mga masasamang aswang na katulad na matandang yan. Hindi po ganun kapuro lang utak ko para magpasailalim sa kapangyarihan niya. Kahit ano pa ang gagawin niya, hindi na niya maibabalik ang buhay na nakuha ko. Ha! Ikaw, Arsenio, sinabi ba ng lolo mo na ako ang pumatay sa halos lahat ng kapamilya ninyo? Yan ang rason kung bakit sila umalis dito. Talagang ang napakasama mo, tanda! At ang mga tao rito, halos lahat sila ay napasailalim sa kapangyarihan ko. Ang mga hindi sumusunod sa akin ay tumatakas, pero hindi rin nakakaligtas. Lahat ng nandito, hawak ko sa leeg. Pero magmula bukas, magiging malaya na sila. Wala nang aswang na maghahasik ng lagim sa lugar na ito. Hindi na mauulit ang kalbaryong naranasan ng pamilya nila Lorena. At maging ang pamilya namin, tutuldakan na namin ang kawalang hiyaan mo. Susubukan pa sanang bumangon ng matandang aswang, pero nang mapansin namin yon, agad na inapakan ni Lorena ang ulo niya. Kinuha niya din sa akin ang punyal at inilapit sa lalamunan ng aswang. Inihanda niya ang patalim para gilitan ang aswang. Nang akmang aagawin pa na matanda ang punyal, nagpasya na si Lorena na tuluyan na siya. Napaungol na lang si Tandang Ambo hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Noon din, tumayo si Lorena at bumalik sa normal ang anyo niya. Ngayong wala na matandang aswang na yan, magiging tahimik na ang lugar na ito. Magagawa ng lumabas na mga tao tuwing gabi kapag gugustuhin nila. Wala na rin mapagkukunan ng karne ang tao na ibebenta sa ibang negosyante. Hindi sila matutulad sa atin. Kung hindi lang naman dahil kay Aling Felicidad, hindi naman sana kayo magkakaroon ng parokyanong aswang sa mamihan ninyo eh. Pero kahit sa ang anggulo natin tingnan, si Tandang Ambo pa rin ang punot dulo ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman kakalat ng gano'n ng karne. Kaya nga, nung una, inakala kong si Felicidad ang nagpapasimuno ng lahat. Hindi ko akalain na ang matanda pala na to ang siyang totoong may kasalanan. Hindi na bale. Ang importante, wala na siya. Kaya pa naman ninyo magtayo ng isa pang mamihan, di ba? Siguraduhin lang ninyo na hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Tama ka, Lorena. Habang merong buhay, palaging may pag-asa. Sa mga susunod na araw, magtatayo ulit kami ng mamihan dito. Ay siya nga pala, maraming salamat sa tulong na ibinigay mo sa amin, ha? Oo nga, salamat Lorena. Kung wala ka, siguradong napatay na kami ni Aling Felicidad. Kung hindi man, baka napasa ilalim na rin kami sa kapangyarihan ni Tandang Ambo. Walang anuman. Ginawa ko lang naman ang nararapat. Kung hindi ako tutulong sa inyo, parang kinonsinti ko na rin ang mga gawain nila. Walang ibang taong nangahas na kalabanin sila eh. Pero nang makita ko kayo, alam kong makakaya niyong lumaban sa kanila. Nang mga panahong yon, iniligpit na namin ang mga bangkay ng natitirang aswang. Dahil hindi pa namin tuluyang natupok ang mamihan, doon na lamang namin itinapon yon, saka dinagdagan na lang namin ng mga tuyong sanga
para mas lalo pang lumaki ang apoy at masunog ang mga bangkay ng aswang. Nung namatay na ang apoy noon, minabuti naming itapon sa ilog ang mga bahagi ng aswang na hindi naging abo. Ngayon, sigurado na tayong hindi na sila mabubuhay ulit. Aanurin sila ng lumaragas ang tubig. Tama ka, Philip. Wala na ring ebidensya patungkol sa nangyari ngayong gabi. At ang pagkasunog ng mamihan ninyo ay pwede natin palabasin na isang aksidente lang. Tama ka, Lorena. Tangi mga hiyawan at pag-angi lang ang narinig ng mga tao. Pero dahil malalim na ang gabi, siguradong tulog na ang halos lahat. Ngayon po, wala na tayong mamihan. Ano na pong plano nyo, Tay? Magtatayo ulit tayo. Kailangan bawiin natin ang reputasyon ng mamihan natin na sinira ni Felicidad simula pa nung nag-uumpisa pa tayo. Tama kayo, Mang Arsenio. Magagawa naman ninyong magsimula ng bagong mamihan eh. Ngayong wala ng aswang na kinatatakutan sa mga liblib na baryo, sigurado na mas dadami pa ang mga magiging suki ninyo. Sa bagay, hayaan mo, susubukan namin magsimula ulit. May naipon na rin naman ako eh. Gagamitin ko na muna yon para muling ibangon ng mamihan. Teka, sandali. May nakita kami nung nakaraang gabi ng isang babae. Na isang babae naglalakad. Magkasing haba lang kayo ng buhok nun. Ikaw ba yon? Oo, ako yon. Sinubukan ko lang na gumala para matyagan si Tandang Ambo. Pero nang pauwi na ako, inatake na ako ni Aling Felicidad. Ang buong akala niya siguro makakaya niya ako. Nang mapansin niyang hindi niya kaya ang lakas ko, nagmamadali naman siyang tumakas. Napakaduog pala ng aswang na yun eh, no? Kaya naman pala naging madali rin sa akin na kalabanin siya. Baka nga kung kinasangkapan lang niya talaga si Tandang Ambo para sa pansarili niyang interes eh. Siguro nga po. Alam kasi na matanda na magiging limitado ang galaw niya kung siya mismo ang magpapakalat ng karne. Malas lang niya. Mamihan pa namin ang napili niya. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam na sa amin si Lorena. Kami naman ni Tatay, nagpasyang umuwi na muna sa bahay namin. Pareho kaming pagod dahil sa nangyari. May mangilang-ilang kaming sugat sa katawan. Pagdating namin sa bahay, ginamot namin ang mga galos namin. Saka nagpasyang magpahinga na. Sinubukan kong makatulog uli pero kahit na anong gawin ko'y hindi ako dinadalaw ng antok. Nagulat na lang ako nang malaman kong hindi rin makatulog si Tatay Arsenio. Hindi ko inakala na si Tandang Ambo pala yung ugat ng lahat ng ito eh, no? Kung alam lang po natin dati pa na ganong klaseng karne palang ginagamit ni Aling Felicidad, sana hindi na tayo nalagay sa ganitong sitwasyon, no? Yun nga anak eh. Mas inisip natin na magiging tubo natin sa mamihan. Hindi na natin napansin na ibang karne na palang ibinebenta natin. Oo nga po eh. Pati mga naging parokyano natin sa mamihan, hindi rin natin namalayan na halos lahat pala sila, mga aswang. Ay hindi bale. Ang importante ngayon eh, wala na sila. Hindi na nila tayo magugulo pa. Sigurado na magiging payapa na rin ang baryo. Oo nga po, Tay. Teka, mga tao nagpunta rito sa atin, hindi kaya inutusan lang ni Tandang Ambo? Baka gusto lang niyang ibalin sa atin ng sisi o kaya gusto niyang gumawa ng eksena para isipin natin na mabait talaga siyang tao. Tama ka anak. Sigurado na yun ang naging pakay niya. Imposible naman na makakarating kagad siya rito kung talagang hindi niya alam kung anong nangyayari. Kaya nga po eh, dapat lang din naman sa kanya nangyari. Hindi sila dapat binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kahit pa na sabihin na nating tao rin sila, masama pa rin sila. Tama ka riyan, Philip. Kaya ikaw, kahit anong mangyari, piliin mo palagi ang maging mabuti, ha? Walang magandang may dudulot ng kasamaan. Opo, Tay. Nagpatuloy ang usapan namin ni Tatay hanggang sa hindi na siya nakasagot sa akin. Alam kong nakatulog na siya. Kaya pinilit ko na rin ang sarili kong makatulog. Kinaumagahan, kahit na pareho kaming pagod, maaga kaming nagising. Pinuntahan namin ang mamihan para siguraduhin na walang bangkay na naiwan doon. Pumunta na rin kami sa dulong bahagi ng baryo para alamin anong meron sa bahay ng matanda.
Nang naroon na kami, nakita namin sa likod bahay niya ang mga damit at kalansay ng mga tao. Sobrang baho rin doon. Kaya naisip namin na tama nga ang lahat ng sinabi ni Lorena sa amin. Tara na, umuwi na tayo. Ngayong wala nang titira sa bahay na ito, sigurado na aanayin na ito. Paano naman po kung may mga as na tumira dito sa atin, Tay? Sisiguraduhin natin na magiging kapalaran din niya ang naging kapalaran ng ibang aswang. Hindi natin sila hahayaan sa mga masasama nilang binabalak. Tama kayo, Tay. Ngayong nandito na tayo sa baryong to, tayo ang pupuksa sa kasamaan ng mga aswang na ito. Tama ka, anak. Hala, sige na. Umuwi na tayo. Baka ano pang isipin ng ibang nakakita sa atin dito, oh. Kauwi namin ni Tatay, pinagplanuhan kagad namin kung ano ang gagawin namin para sa pagpapatayo ulit ng mamihan. Napagkasunduan namin na sa tapat lang ng bahay namin yun itatayo para hindi na kami mahirapan pa. Makaraan ng ilang araw, napansin kong naging maganda na ang pakikitungo sa amin ng mga kabaryo namin. Subalit, kahit na sinubukan naming itago ang patungkol sa nangyari kay Aling Felicidad, mabilis pa rin kumalat ang balita. Nang malaman ng mga taong patay na si Tandang Ambo, nagbago ang pakikitungo nila sa amin. Makaraan ng halos isang buwan, Itay, hindi na po ako magpupumilit na pumunta sa syudad para magtrabaho. Dito na lang po ako at tutulungan kita sa mamihan. Mas mabuti pa nga, anak. Pumapatok na rin kasi ulit sa mga tao itong mamihan natin. Hindi ko kakayanin ang mga gawain dito kung mag-isa lang ako. Gusto ko ngang magdagdag pa ng tauhan eh. Kayo po ang bahala, Tay. Kung ano man po ang palagay niyo makakabuti, yun po ang gawin ninyo. Nasa likod lang naman po ninyo ako palagi eh. Alam kong hindi naging perpekto ang naging buhay natin. Pero hindi ka naging rebelde kahit minsan. Hindi ko po magagawa ang bagay na yun, Tay. Alam po ninyong malaki ang respeto ko sa inyo. Isa pa, ayaw ko pong maging sakit ng ulo ninyo. Maraming salamat. Maswerte akong ikaw ang naging anak ko, Philip. Ako rin po, Tay. Mapalad po ako dahil kayo ang naging magulang ko. Sayang nga lang at maagang kinuha si nanay ng Diyos natin. Kaya nga eh. Pero kahit paano, alam kong ginagabayan niya tayo. Hindi niya tayo pinabayaan. Oo nga po, Tay. Madalas ko nga po siyang napapaniginipan eh. Nakikita ko po siya sa malayo. Nakangiti po sa akin. Ay, ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Kahit sa panaginip nagagawa kanyang bisitahin. Nagpatuloy ang naging pag-uusap namin ni Tatay. Kinagabihan, dahil gusto naming maaga kaming makalipat sa mamihan namin, maaga rin kaming natulog. Nasa kahimbingan na ako ng pagtulog ko na makarinig ako ng malakas na kalampag ng pinto. Kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya kinuha ko ang punyal saka nagmamadaling lumapit sa pintuan. Tinanong ko kung sino ang nasa labas at nang malaman ko si Lorena yon, agad kong binuksan ang pinto. Oh, anong nangyari sa iyo, Lorena? Bakit duguan ka at maraming galos? May nakalaban akong aswang. Malamang konektado yung kay Tandang Ambo. Ang akala niya siguro matatalo niya ako ng ganun-ganun na lang. Anong ginawa mo? Napatay mo ba ang aswang na yon? Hindi ba siya nakasunod dito sa atin? Napatay ko siya. Hindi ko naman siya hahayaang magasik ng takot dito eh. Ayaw ko nang maulit pa ang nangyari dati nang nabubuhay pa si Tandang Ambo. Salamat naman at napigilan mo siya, Lorena. Halika muna sa loob. Gamutin muna kita. Sige, Philip. Dito ko naisipang pumunta kasi mas malayo pa ang lalakarin ko kung uuwi ako eh. Mabuti naman dito ka na dumiretso. Baka may iba pang aswang na nag-aabang sa iyo eh. Sugatan ka na. Baka hindi mo na kayanin pang lumaban. Yan nga rin ang naisip ko eh. Kaya salamat at gising ka pa, Philip. Ginamot ko si Lorena at dahil delikado para sa kanya ang umuwi, sinabihan ko siyang sa bahay na lang muna namin siya mananatili. Kinabukasan, nagulat pa si Tatay kung bakit naroon si Lorena. Ipinaliwanag naman namin ang nangyari. Kaya nabahala si Tatay. Ganun pa man, sinabi ni Lorena na wala na kaming dapat alalahanin dahil napatay na niya ang aswang na yon. Sinabi pa niya sa amin na nanggaling siya sa isang albularyo.
dahil gusto niyang magamot ang pagiging aswang niya. Hindi kasi sa clown na kaalaman ko ang patungkol sa bagay na yan eh. Kung buhay lang sana, ang iba kong mga kapamilya, baka matulungan pa nila ako. Pero hindi nga nila matulungan ang sarili nila eh. Ako pa kaya? Nakahanap ka na ba? Kung gusto mo, tutulungan ka namin maghanap. Iisa-isay natin ang mga albularyo at babaylan dito sa probinsya. Tutulong po ako, Tay. May mga kaibigan din po akong may mga kapamilya sa ibang bayan eh. Baka may kakilala sila na pwede makatulong kay Lorena. Maraming salamat sa inyo pero susubukan ko munang sa albularyo pumunta. Kapag hindi ako gagaling, sa inyo na ako manghihingi ng tulong. Ikaw ang bahala. Basta, kung kailangan mo ng tulong namin, nandito lang kami. Bukas ang bahay namin at mamihan sa iyo, Lorena. Maraming salamat po, Mang Arsenio. Pagkatapos kumain ng agahan, nagpaalam na sa amin si Lorena. Kami naman ni Tatay, pumunta na sa mamihan para simula ng pagluluto. Kahit gaano ay natuwa ako dahil habang lumilipas sa mga araw, marami ang mga taong pumupunta sa amin para tikman ang mga luto namin. Mas dumami pa ang suki namin, lalo na nang maging madalas ang pagpasok at pagdaan ng mga tricycle sa aming baryo. Sa ngayon, wala na po si Tatay, pero ipinagpatuloy ko ang naiwang pamana sa akin ni Tatay, ang mamihan. Wakas,